Ang sobrang sikat na aktres na ito ay pauwi na ng hindi inaasahang maaksidente. Ang malubhang aksidenteng iyon ay nagpawalang malay sa kanya ng napakahabang panahon. 25 taon pagkatapos, bigla siyang nagising. Ang kanyang mga alaala mula sa taong iyon ay nananatili, ngunit siya ay may anyo na ng ibang babae. Mula sa isang magandang aktres, ngayon ay naging isang 50 taong gulang na tiyahin na siya. Ang lahat ay nagbago ng napakabilis na nag-iwan sa kanya ng pagtataka at pagkalito. Kung babalikan ang nakaraan, si Sierra ay isang napakahusay at magandang aktres. Nagpaibig siya ng maraming lalaki sa tuwing lumalabas siya sa telebisyon. Ang police station na ito ay puno rin ng mga tagahanga ng nag-iisang superstar na si Sierra. Tanging ang pinakabatang detective sa presinto, si Chion, ang hindi nag-abala tungkol dito. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok. Dumating siya dahil gusto niyang ireklamo ang isang tao sa pandaraya ng pera na umaabot sa 150 milyong won. Agad siyang tinanong ng pulisya tungkol sa pagkakakilanlan ng manloloko at ang lalaki ay biglang itinuro si Sierra na lumalabas sa telebisyon. Nang marinig ito, ang lahat ay hindi maiwasang magulat. May sapat na dokumentasyon ng utang. Sa puntong ito, kahit ayaw maniwala ng lahat ay napipilitan silang maniwala. Si Chion ay may ideya na direktang makipagkita kay Sierra upang imbestigahan ang bagay. Sa pagkarinig noon, lahat ay nagboluntaryo na gusto nilang pumunta, ngunit hindi maaaring magpadala ng isa ang team leader dahil iyon ay paboritismo. Kaya naman, nais ng team leader na imbitahan si Sierra dito mismo para sa investigasyon, ngunit walang sinuman ang pumayag na tumawag upang ipatawag siya. Lahat ay gumawa ng sapat na dahilan upang umiwas. Sa huli, napilitan ang team leader na italaga ang bunsong si Chion at nag-alok ng gantimpala. Kung makumpleto niya ang misyon, siya ay malilibre sa night duty sa loob ng isang buwan. Napilitang gawin ni Chion kahit na hindi niya ito gusto. Pagkatapos noon, nagsimulang tawagan ni Chion si Sierra sa harap ng lahat. Ngunit mali ang numero ng telepono na nagdulot ng pagkadismaya sa lahat. Kinabukasan, nakontak ni Chion si Sierra nang mahanap niya ang bagong numero ng telepono nito. Agad niyang ipinagbigay alam kay Sierra na inireklamo siya ni Eng, yung dong sa pandaraya. Ngunit iginiit ni Sierra na hindi siya nanghiram ng pera. May nagpanggap sa akin para gawin ito at iyon ay walang iba kundi ang aking ama. Hindi pa nagtatagal, muntik na rin siyang makulong. Kailangan kong mamagitan para mapalaya siya at ngayon ay sigurado akong may nagawa na naman siyang gulo. Nangako si Sierra na aayusin ang oras para pumunta sa istasyon ng pulisya upang kumpirmahin at pagkatapos ay binaba niya ang telepono. Nang marinig ang kwento ni Sierra, hindi matanggap ng team leader ang ganoong uri ng ama. Sinabi niya agad kay Chion, magpatuloy na tawagan si Sierra para pumunta at mabilis na malutas ang kaso. Si Chion ay muling tumawag kay Sierra at ito ay lubhang nakakainis para sa kanya. Galit siyang sinigawan si Chion, hindi na ako pupunta at binabaan siya ng telepono. Habang papunta sa set, nakita ni Sierra ang isang kasamahang hindi niya gusto. Lumingon siya at tinanong ang kanyang manager na si Do Won, makakasama ko ba siya sa eksena ngayon? Umiti lang si Do Won para palampasin ang usapan dahil tinanggap niya ang trabaho dahil sa dobleng talent fee. Sa kabilang banda, ang aktres na si Lee Hee-jong ay nagpahayag ng pagkadismaya sa kape na iniinom niya. Sinabi niya na hindi ito malamig at pinadalhan ang kanyang assistant ng isa pang tasa. Ang pagiging saksi ni Sierra sa bagay na ito ay nagdulot sa kanya ng mas lalong nainis. Sa sandaling iyon, dumating din ang sikat na aktor na si Won Ban. Inihayag ni Lee Hee-jong kay Sierra na ang commercial na ito ay magkakaroon ng 3 pangunahing karakter. Walang alam si Sierra tungkol dito. Galit siyang umalis, ayaw nang mag-shoot, kahit na paulit-ulit na nagmamakaawa at nagpapasyanod si Do Won. Nang marinig ni Lee Hee-jong ang balita na balak umalis ni Sierra, agad siyang mabilis na humarang sa kotse ni Sierra. Bigla siyang nagpakumbaba at nagmakaawa kay Sierra na manatili dahil ito ang kanyang unang commercial. Diretsahang sinabi ni Sierra na hindi niya matanggap ang pag-ugali ni Lee Hee-jong. Naging sikat lang ng kaunti, pero mayabang na. Walang nagawa, napilitan si Lee Hee-jong na magpakumbaba at lumuhod para magmakaawa. Ang pagiging saksi ni Sierra at ng lahat ng nasa paligid sa pangyayaring ito ay nagdulot ng pagtataka. Paulit-ulit na sinabi ni Sierra kay Lee Hee-jong na tumayo, ngunit tumanggi siya. Dahil sa labis na kahihiyan, umayag si Sierra na bumalik sa set. Sa labas ay nagpakita ng kagalakan, ngunit sa loob, itinala na ni Lee Hee-jong ang pangalan ni Sierra. Matapos ang shooting, nagpahayag si Lee Hee-jong ng pagnanais na kunin ang numero ng telepono ni Won Ban. Gayunpaman, binaliwala siya nito. Sa halip, biglang hinawakan ni Won Ban ang kamay ni Sierra at isinulat ang kanyang numero doon. Muli, si Lee Hee-jong ay naging labis at ito ay nagpababalitaw sa kanya dahil sa pangalan ni Sierra. Nang gabing iyon, muling tumawag si Chion kay Sierra, ngunit hindi siya sumasagot. Habang nagsasanay si Sierra ng fencing, muling tumunog ang telepono. Dahil sa pagkaabala, hindi sinasadyang masugatan si Sierra. Ngunit ang tawag na ito ay hindi mula kay Chion, kundi kay Do Won. Gusto ni Do Won na makipagkita si Sierra sa isang tao sa industriya para sa kanyang nalalapit na pagganap sa isang pelikula. Pagdating, pinilit siya ng lalaki na magserbisyo ng alak tulad ng isang babaeng nagtatrabaho. Tumanggi si Sierra kaya nilabanan niya ito. Pinayuhan niya ang lalaki na kung gusto niyang uminom, pumunta siya sa bar kung saan may magsiserbisyo.
At kung gusto niya akong makita, buksan niya ang telebisyon at manood. Sa labas, agad na sinampal ni Sera si Do-won. Inamin ni Do-won na hindi siya natuwa sa bagay na ito, ginawa lang niya ang iniutos ng kanyang superior. Si Sera, sa kabilang banda, ay nagpapatunay na hindi siya kailanman magpapakababa na gawin iyon. Kung magbuhos man siya ng alak para sa sinuman, iyon ay mangyayari lamang sa harap ng kamera. Pag-uwi, habang hindi pa rin humuhupa ang galit sa loob niya, muling tumawag si Cheon kay Sera. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binaliwala kundi sinagot ang tawag para sigawan siya. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo na akong tawagan. Walang halaga ba ang sinabi ko? Isang tao na hindi nakatulog ng isang gabi. Bakit mo ako laging ginagambala? Sabi ko na hindi ako makakapunta. Anong magiging imahe ko kung pupunta ako roon bilang isang sikat na tao? Sa huli, bakit mo ako ginaganito? Dahil sa galit sa pag-aayos ni Do-won na makipagkita siya sa lalaking iyon, inilabas ni Sera ang kanyang galit kay Cheon at hindi naman talaga siya sinisisi. Nang marinig ito, tanging ang paghingi ng tawad lang ang nagawa ni Cheon. Pagkatapos, sinabi niya kay Cheon na nakakita ako ng isang napakalaking malas na tao ngayon. Sa totoo lang, may isang pelikula ng direktor ng group na gusto ko talagang gawin, ngunit ngayon ay nasira na ang lahat. Ako mismo ang nagpatumba sa marangyang handaan na iyon. Mukha talagang miserable, di ba? Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Cheon. Kung pilit mong isasalaksak ang marangyang handaan, baka sumakit ang tiyan mo. Para sa kanya, mas madaling tunawin ang isang simpleng kainan. Nagpasalamat si Sera kay Cheon sa pakikinig sa kanya at nangako siyang pupunta sa istasyon ng pulisya, gaya ng gusto ni Cheon. Ang balitang ito ay nagpasaya kay Cheon. Ang lahat sa istasyon ng pulisya ay nasasabik na makita ang kanilang idolo. Nang araw na iyon, lahat ay naghanda ng husto upang salubungin ang diyosa na si Sera. Nang marinig ang balita ng pagdating ni Sera, nagmadali ang lahat upang makita siya. Sa mata ng lahat, si Sera ang number 1 queen at hindi na isang suspect. Si Cheon ay natulala. Sa kanyang paglabas ay hindi sinasadyang nabangga ang manager na si Do-won. Pagdating sa harap ng kagandahan ni Sera, maging ang isang matigas na tao tulad ni Cheon ay natunaw. Ang kanyang puso ay tila ninakaw ni Sera sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, dinala si Sera sa isang silid upang kunin ang kanyang pahayag. Ang silid na ito ay pinalamutyan ng napakaganda ng mga lalaki. Para itong Christmas party na inihanda para lang kay Sera. Ang mga tao sa labas ay nagkakagulo sa panonood kay Sera ng personal. May isang tao pa ang gustong kunin ang baso na ginagamit niya at nangakong hindi ito hugasan kailanman. Inihayag ni Sera na hindi ito ang unang beses na nagdala ng gulo ang aking ama. Ninakaw niya ang selyo ko para gamitin sa negosyo. At nawawala ng maliliit na halaga. Mula sa iligal na pagsusugal hanggang sa multi-level marketing scam. Pinutol niya ang ugnayan sa lahat at hindi ko alam kung nasaan siya. Hiling ko, hanapin ninyo siya at ikulong ninyo siya. Ang pagkarinig dito ay nagpabigla sa lahat. Bago umalis, nagtagal si Sera upang pumirma ng autograph para sa mga pulis. Ang pagkuha ng pahayag na ito ay parang isang fan meeting niya. Si Cheon ay may hawak ding papel sa kanyang kamay na may intensyong humingi ng pirma ni Sera. Ngunit hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob na lapitan siya. Sa pagtatapos ng taon, tinawag ang pangalan ni Sera sa seremonya ng parangal nang siya ay iboto bilang Best Actress of the Year. Si Hae Jong naman ay nagpakita ng hinanakit dahil muli siyang nasa ilalim ni Sera. Matapos matanggap ang parangal, nagpasalamat si Sera sa lahat ng kanyang mga tagahanga. Salamat sa kanilang tiwala, pagmamahal, at pagsuporta kaya siya nakatayo sa posisyong ito. Nagpasalamat din si Sera sa kanyang ama, sa kanyang minamahal na nakababatang kapatid, at sa suportang tauhan na nasa likod niya upang siya ay maging matatag. Higit pa rito, binanggit din ni Sera ang mga pulis sa kanyang pasasalamat. Higit sa lahat, gusto niyang ialay ang parangal na ito sa isang taong hindi niya alam ang pagkakakilanlan, sa taong tumawag ng maraming beses at nagbigay sa kanya ng lakas. Tinawag ni Sera ang taong iyon na 0728. Iyon mismo ang huling 4 na numero ng telepono ng batang pulis na si Cheon. Sa pagkarinig nito, hindi maiwasang humiti ni Cheon sa labis na kagalakan. Matapos ang seremonya ng parangal, si Hae Jong ay naging tulad ng isang mabangis na hayop. Galit na galit siya sa pag-iisip na inagaw ni Sera ang lahat mula sa kanya at patuloy siyang nagmumura kay Sera. Sa kabilang banda, habang inihatid ng driver si Sera pauwi, may patuloy na tumatawag dahil sa abala nawala sa focus ang driver. Sa sandaling iyon, may isang truck na paparating at bumangga sa kanila. Mula sa sandaling ito, ang buhay at kapalaran ni Sera ay nagbago sa paraang hindi niya inaasahan. Naidala si Sera sa ospital at nasa kritikal na kondisyon. Ang pagtanggap ng balita ay nagpatigil sa lahat. 25 taon pagkatapos, sa ospital, biglang nagising si Sera sa katawan ng isang ganap na ibang tao. Patuloy siyang tumatawag sa pangalan ni Do-won, ngunit hindi niya makita ang kanyang manager. Nagmamadaling tumakbo si Sera upang hanapin si Do-won ang hindi inaasahang nabangga si Cheon. Agad na pinulot ni Sera ang salamin ni Cheon at isinuot ito. Sa sandaling ito, iniisip pa rin niya na siya ang sikat na aktres noon. Tinanong niya si Cheon, alam mo ba kung sino ako? Ngunit syempre, hindi. Kinuha lang ni Sera ang salamin ni Cheon at umalis ng walang anumang paliwanag.
Nang makita ni Sera ang nurse, tinanong niya ito kung nasaan ang pampublikong telepono. Agad na kinuha ng nurse ang telepono nito upang hanapin ang lokasyon ng pampublikong telepono. Nang makita ni Sera ang kakaibang bagay na hawak ng nurse, nagtanong siya. Dito, nalaman ni Sera na ito ay isang smartphone. Tumingin siya sa paligid at nakita na lahat ay gumagamit nito at wala siyang ideya kung ano ang smartphone. Sa sandaling iyon, dumating si Chion upang bawiin ang kanyang salamin. Tinawag niya si Sera na tiyahin na ikinagalit ni Sera. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Chion na siya ang aktres na si Sera. Ngunit paano siya maniniwala sa isang ganap na ibang tao? Hinanap pagkatapos ni Sera ang doktor upang tanungin na saan na ang manager ko, si Do Won. Ipinakilala pa rin niya ang kanyang sarili bilang si Sera, gayong ang totoo niyang pangalan ngayon ay Jungja. Tinanong ng doktora si Sera kung ano ang ginawa niya kahapon. Sabi ni Sera, pinanood niyo ang balita, hindi ba? Nakuha ko ang Best Actress of the Year award sa film festival. Tumawa ang doktora sa sinabi ni Sera. Iniisip pa rin niya na nasa taong 1900 at 1999 siya. Inihayag ng doktora kay Sera na kasalukuyan ay taong 2025 na. Na-ospital si Jungja dahil sa aksidente sa sasakyan kahapon. Si Sera ay hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ng doktor hanggang sa makita niya ang kanyang sarili sa salaminisang ganap na ibang tao na hindi niya naisip. Sa kabilang banda, nang magtanong si Chion sa nurse, nalaman niya na ang tiyahin kanina ay biktima ng aksidente sa sasakyan kagabi. Naalala niya ang sandali kagabi nang nasaksihan niya si Sera na dinala sa ospital. Ibinunyag ng nurse na marahil ay nawala ng alaala ang babae. Ngunit inisip ni Chion na mas tama na sabihing gumagawa lang ito ng alaala. Patuloy siyang nagpapakilalang Sera. Sa parehong oras na ito, papunta rin si Do Won sa ospital upang suriin ang kanyang kalusugan. Si Do Won ngayon ay direktor na ng isang entertainment company. Noong pumasok siya sa ospital, si Sera ay palabas na at syempre, hindi nila nakilala ang isa't isa. Hinanap ni Sera ang pampublikong telepono, ngunit wala siyang makita. Humingi siya ng pahintulot na humiram ng telepono sa mga tao sa paligid. Ngunit walang nagbigay dahil iniisip ng lahat na may problema siya sa pag-iisip. Nataranta si Sera at tumawid sa kalsada nang hindi tumitingin sa magkabilang panig. Muntik na siyang maaksidente kung hindi dumating si Chion at tinulungan siya. Hindi pa rin makapaniwala si Sera na totoo ang kinakaharap niya. Umiyak siya at umaasang panaginip lang ang lahat. Pagkatapos ng check-up, natuklasan ni Do Won na mayroon siyang almoranas. Inutusan niya ang kanyang assistant na alisan ng laman. Ang lahat ng schedule upang maghanda para sa operasyon at kailangan ding panatilihing lihim ang bagay na ito mula sa sinuman. Sa sandaling iyon, nakita ni Do Won si Sera. Nakita niya sa kamay ng babae ang isang peklat dahil sa kapabayaan habang nag-ieskrima noong nakaraan. Bago pa man makabawi si Do Won, nagmamadaling umalis na si Sera. Si Sera ay iniuwi ni Chion pagkatapos. Ang mga alaala ay ganap na nawala para sa kanya. Ang tanging nananatili sa kanyang isip ay ang maluwalhating alaala ng 25 taon na ang nakalipas. Mula sa isang A-list superstar na naninirahan sa isang mansion, ngayon ay kailangan niyang manirahan sa isang masikip na tagong lugar na ito. Tahimik na pumasok si Sera at nagulat nang makita ang isang malaking lalaki. Silang dalawa ay nataranta at sumigaw ng malakas. Lumabas na ang malaking lalaki ay ang may-ari ng paupahang ito. Sa loob ng mahabang panahon ay hindi niya nakita si Sera, kaya inakala niya na nagtatago siya dahil sa utang sa renta. Hindi alam ni Sera kung nasaan ang kanyang kwarto, kaya nagtanong siya. Ang malaking lalaki ay nakaramdam ng pagtataka, ngunit itinuro pa rin niya ito sa kanya. Kasunod nito, paano malalaman ni Sera ang password ng kwarto? Kaya nagpatulong siyang muli sa malaking lalaki na buksan ito. Ang maliit na kwarto ay wala pang 10 metro kwadrado. Ang lahat ay hindi maisip ni Sera, maging ang kama ay bumagsak nang umupo siya dahil sa sobrang luma na nito. Mula ngayon, kailangan na simulan ni Sera ang kanyang bagong buhay. Ang malaking lalaki ay ibinalik ang telepono ni Sera na naiwan niya noon habang nagcha-charge. Sinuri ni Sera ang contacts at nakita ang numero ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Balak niyang makipag-ugnayan, ngunit naalala niya ang sinabi ng mga nurse sa ospital. Noong panahong iyon, nakipag-ugnayan sila sa nakababatang kapatid ni Sera upang ipaalam ang tungkol sa pagka-ospital ni Sera. Ngunit agad itong pinutol ang tawag ng hindi man lang nakikinig. Sa pag-iisip nito, nakumbinsi si Sera na iniwan na siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Baekja, kaya hindi na siya nagbalak pang tumawag. Habang naglalakad-lakad, nakita ni Sera ang istasyon ng telebisyon na nag-uulat tungkol sa aktres na si Lee Hae-jong. Matapos maaksidente si Sera, si Lee Hae-jong ang pumalit sa pelikula ng direktor ng group at nanalo siya ng Best New Actress Award sa film festival noong taong iyon. Ang karera ni Lee Hae-jong ay patuloy na umunlad hanggang ngayon at kasalukuyan siyang #1 idol sa puso ng maraming tao. Sa kabilang banda, papunta si Chion upang hanapin si Sera para ibalik ang pitaka na naiwan niya sa kanyang sasakyan. Dinala ni Kuya Big si Chion sa kwarto, ngunit hindi niya nakita si Sera. Sa sandaling ito, sinabi ng isang babae na nakita niya si Sera sa rooftop. Naalala ni Chion ang sandali noong taon na iyon nang gustong gumawa ni Sera ng isang kahangalan. Nataranta siyang tumakbo ng mabilis sa rooftop upang hanapin siya. Nakita niya si Sera,
Agad siyang tumakbo, ngunit hindi sinasadyang natapakan ang balat ng saging na naging dahilan ng kanyang pagdulas. Kaya, niyakap ni Chion si Seera at pareho silang nahulog sa ibaba. Napunta sila sa isang basurahan at hindi nila namalayan na inalis na sila kasama ang basurahan nang walang nakakaalam. Nagising si Seera at nakita si Chion na nakahiga pa rin. Nataranta siya nang tawagin niya ito, ngunit hindi ito magising. Walang alam si Seera kundi 8 si Chion at pagkatapos lamang nito ay nagising siya. Nang magtanong si Chion, nalaman niyang umakyat lang si Seera sa rooftop para makakuha ng signal ng telepono. Tapos bigla na lang nagpakita si Chion, hindi niya alam kung niligtas niya ba siya o sinira ang buhay niya. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang sasakyan. Nagulat ang driver nang buksan niya ang likod ng sasakyan at makita ang dalawang tao. At minura silang dalawa, wala na ba kayong ibang lugar na pagkatuwaan, kaya umakyat pa kayo sa truck. Pagkababa sa truck, agad ibinalik ni Chion ang pitaka kay Seera at tinanong siya kung may kilala siyang nagngangalang Sungbin. Nakita kasi ni Chion ang business card ng taong iyon sa loob ng pitaka. Halatang hindi kilala ni Seera ang taong iyon at patuloy niyang sinabi na nawalan siya ng alaala, kaya paano niya malalaman? Galit na ibinalik ni Seera ang business card kay Chion at umalis muna. Pagbalik sa kwarto, sinuri ni Seera ang pitaka at nakakita ng maraming business card ng isang tindahan ng siopao na pinangalan ng Bong. Kinabukasan, agad siyang umalis upang hanapin ito. Narito si Seera. Nakita ang may-ari ng tindahan at agad na naisip ang kanyang nakababatang kapatid na si Baekja. Tumakbo si Seera, tinawag ang pangalan ng kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit walang anumang emosyon ang ipinakita ni Baekja nang makita ang kanyang ate. Agad na sinisi ni Seera si Baekja, bakit ka naging ganito? Ano na ang nangyari sa Korea University? Kaya ka lang ba nagtatayo rito ng tindahan ng siopao? Pinag-aral kita sa nangungunang tutoring center. Umupa pa ako ng mahuhusay na tutor at ito ang resulta isang may-ari ng tindahan ng siopao. Galit na tanong ni Baekja, nakalimutan mo ba ang lahat ng alaala ng nakalipas na 25 taon? Huwag ka nang magsalita ng ganyang mga sentiment. Umamin si Seera na ganap na niyang nakalimutan ang lahat. Sa sandaling iyon, kakauwi lang ng anak na babae ni Baekja mula sa paaralan. Nagulat ang bata nang malaman na hindi na siya kinikilala ni Seera. Nang makita ni Seera ang litrato ni Baekja na kasama lang ang kanyang anak, agad niyang nalaman na hiwalay na si Baekja sa asawa niya. Nagtanong si Seera kung bakit, ngunit pinalayas siya ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na bumalik si Seera. Pinulot niya ang mga siopao na itinapon ng kanyang kapatid nang itaboy siya nito. Sa sandaling ito, may kumuha ng litrato ng sandaling iyon. Sa loob, nakatanggap si Seera ng tawag sa telepono. Sinisisi ng babae si Seera kung bakit hindi pa siya pumapasok sa trabaho. Kung magre-resign ka, sabihin mo agad para makahanap na ako ng ipapalit. Sa pagkarinig nito, agad na sinabi ni Seera, pupunta na ako roon. Pagdating doon, nalaman ni Seera na siya pala ay isang dating empleyado sa kusina ng kantin. Nagtaka siya kung bakit iyon ang pinili niyang trabaho gayong maraming iba pa. Pagkatapos, ang mga maluwalhating alaala niya noong nakaraan ay nagbalik sa kanyang isip. Nang gabing iyon, may dinner date si Do Won kay Lavai Jong. Ipinakita ni Do Won ang nalalapit na kontrata, ngunit tinanggihan ni Lavai Jong ang alok dahil napakababa raw nito para sa kanyang reputasyon. Dahil dito, hindi siya pumirma. Nagpakita si Do Won ng labis na galit. Paano ba kita sinanay? Sa mga taon na pinagsamahan natin, mayroong tiwala, pag-asa, at maging mga sikreto. Nitong mga nakaraang araw, tila nakita ko ang isang taong kamukha ni Seera. Paano kung bumalik siya? Tiyak na magiging kawili-wili iyan. Sa kabilang banda, si Seza, na umuwi pagkatapos ng isang araw ng pagod sa trabaho, ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao. Ang taong iyon ay nagpakilalang siya ang nakabangga kay Seza ilang araw na ang nakalipas at nais siyang makipagkita upang makipagkasundo. Samantala, sinusuri din ni Chion ang aksidente ni Seza. Sinuri niya ang G6 ng driver na nagdulot ng aksidente at nakitang malapit ito sa lugar kung nasaan si Seza. Pagkatapos ay tinanong ni Chion ang kanyang subordinate kung may kakaiba ng dinala ang suspect. Sabi ng subordinate na hindi masyadong matino ang suspect noon at patuloy na nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanya kung namatay ang biktima. Kaya sinabi kong huwag siyang masyadong mag-alala dahil hindi naman apektado ang buhay ng biktima. Nais niyang makipagkasundo sa biktima kaya humingi siya ng contact number. Nang marinig ito, tuluyan nang natigilan si Chion. Agad siyang nagmaneho patungo kay Seza. Tinawagan din ni Chion si Seza para tanungin kung nasaan ito. Nagtataka si Seza kung bakit nagtanong si Chion ng ganoon nang hindi sinasabi ang dahilan. Pagkatapos, pinayuhan niya si Seza na bumalik agad sa tinutuluyan nitong paupahan. Tamang-tama namang may anino ng isang lalaking lumitaw. Dahan-dahan itong lumapit kay Seza na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya. Dali-daling tumakbo palayo si Seza. Pagkatapos ay may kamay na humawak sa kanya kaya siya ay nataranta at nahulog ang kanyang telepono. Ngunit nang lumingon siya, nalaman niyang si Chion pala iyon. At ang lalaki naman ay naglaho na, hindi niya alam kung kailan. Nagpasalamat si Seza kay Chion pagkatapos, ngunit sinabi niya na quits na sila dahil sa nangyari noon na dahil sa kanya ay nahulog siya mula sa rooftop. Kinaumagahan, bumalik ulit si Chion sa lugar. Nagtanong siya sa mga kalapit na tindahan kung may kifi, ngunit wala
isa man. Tamang-tama namang nakita niya ang isang kotse na nakaparada ng labag sa batas, kaya umupo siya at naghintay na dumating ang may-ari nito para aregluhin. Tiningnan ni Chion ang record at ang taong ito ay lumabag na ng higit sa 10 beses, ngunit hindi pa nagbabayad ng multa kahit minsan. Ang kabuang halaga ay umaabot sa daan-daang milyong won. Ngunit sa pagkakataong ito, pinatawad siya ni Chion. Bilang kapalit, gusto niya ang memory card ng dashcam ng kotse. Pagbalik, agad tiningnan ni Chion ang footage ng kamera sa kotse. Nakita niya ang isang paparazzi na bumaba sa kotse nang dumaan si Seza. Kasabay nito, may isang kahina-hinalang kotse sa kabilang kalsada. Pamilyar ang plaka ng kotseng ito. Binalikan niya ang footage ng kamera kung saan na aksidente si Seza ilang araw na ang nakalipas at lumabas din ang kotseng ito doon. Isang nakakagulat na pagkakataon. Nagtaka si Chion kung sino ang taong iyon. Sa kabilang banda, ibinunyag ng kapitbahay ni Seza sa kanya na may nangyaring nakawan sa silid 400 at siyam kaninang umaga. Iniulat ng may-ari ng silid na nawawala ang kanyang wallet, ngunit hindi nakuna ng kamera ang sinumang estranghero, kaya nag-ingay ang lahat na ang salarin ay isang tao mula sa loob. Ang may-ari ng silid 400 at siyam ay naghihinala. Si Seza ang salarin. May nakakita kay Seza na nagtatambay sa harap ng pinto ng silid bandang madaling araw. Agad itong itinanggi ni Seza, lumabas lang ako para uminom ng tubig. Tapos bigla kong nakalimutan kung nasaan ang kusina. Nagtataka ang lahat ng marinig iyon dahil matagal na siyang nakatira doon. Paanong nakalimutan niya ang kusina? Inagaw ng babae ang bag ni Seza upang tingnan, ngunit wala roon ang kanyang wallet. Nagtangka pa itong pumasok sa silid ni Seza para maghanap, ngunit hinarangan siya ni Seza. Tamang-tama namang biglang dumating si Chion doon. Nang malaman ang nangyari, gusto niyang tingnan ang keys ng paupahang bahay. Dito niya nalaman na walang magnanakaw doon. Ang may-ari mismo ng silid 400 at siyam ay aksidenteng nadala ang kanyang bag sa labahan at nakalimutan. Nagulat siya at bumalik sa laundry room upang tingnan at ang wallet at pera ay nandoon pa rin buo. Nagalit si Seza dahil ginawa siyang magnanakaw ng babae. Ngunit ang babae ay nakatitig lamang sa pera at hindi pa humihingi ng tawad. Nang marinig iyon, yumuko at humingi ng tawad ang babae at ang mga taong nakapaligid kay Seza. Gayunpaman, galit pa rin si Seza. Umalis siya agad sa lugar, dala ang kanyang inis. Pagkatapos, inaya ni Seza si Chion na uminom ng ilang lata ng beer para maibsan ang kanyang galit. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Seza sa kanyang kinakaharap. Kahapon lang, isa pa siyang nagniningning na bituin sa langit. Ngunit pagkatapos ng isang gabi lamang, nagkaganito na ang lahat, parang isang bumagsak na bulalakaw sa lupa. Kanina lang, pinagbintangan pa siyang magnanakaw. Kung siya ang Seza noon, malamang patay na ang lahat sa kamay niya. Tinanong ni Sion si Seza, bakit ka dumating dito sa tamang oras? Ipinakita niya sa dalaga ang isang larawang kinuha mula sa kamera na may isang paparazzi, ngunit tila hindi siya naisaktan. Ang mga larawang kinunan ng paparazzi na iyon ay nasa kamay na ni Dogon ngayon. Ngayon lang siya naniwala na talagang nagbalik na si Seza. Kinaumagahan, nagtrabaho si Seza sa kantin gaya ng dati. Nang makita niya ang kanyang pamangkin, gusto ni Seza na mag-usap sila ng pribado sandali. Gusto ni Seza malaman kung bakit galit na galit ang nanay niya sa kanya. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan, pero sinasabi ni Mama na sinira mo raw ang buhay niya. Natigilan si Seza nang marinig ito. Tinanong ni Seza ang kanyang pamangkin tungkol sa lolo nito at nalaman niyang buhay pa ito at nasa nursing home. Agad-agad, nagtungo si Seza sa nursing home upang dalawin ang kanyang ama. Nang makita niya ito, naalala ni Seza ang nangyari noon. Noon, palaging nagdadala ang kanyang ama ng mga notisya ng utang sa bahay at lubos itong ikinagalit ni Seza. Sinumpa niya ang kanyang ama na mamatay na sana itong katulad ng kanyang ina. Samantala, iginigiit naman ng kanyang ama na mayroong hindi pagkakaunawaan. Sa pagbabalik, masyado nang malilimutin ang kanyang ama ngayon, hindi na niya nakikilala ang kanyang anak na nasa harapan niya. Lagi niyang sinasabi na ang panganay niyang anak na babae ay ang aktres na si Seza Sadzi, at tuloy-tuloy na binaliwala si Seza na nakatayo sa tabi niya. Bago umalis, ipinakita ng nurse kay Seza ang mga bayarin sa ospital na hindi pa nababayaran sa loob ng matagal na panahon. Patuloy na binabayaran ni Baekra, ang kanyang nakababatang kapatid, ang mga bayarin sa ospital para sa kanilang ama, ngunit hindi pa rin sapat. Labis na nalungkot si Seza sa pagharap sa lahat ng ito. Umiyak siya at nagtanong, bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Tumawag si Chion kay Seza. Tinanong niya kung bakit hindi siya pumunta sa ospital kahit may scheduled check-up siya. Kung gusto niyang bumalik ang kanyang alaala, kailangan niyang magpatingin upang gumaling, hindi ba? Pagkatapos, nagpunta si Chion at Seza sa lugar kung saan siya naaksidente upang subukang bawiin ang kanyang mga alaala. Ngunit wala siyang maalala kahit ano. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naroon noong araw na iyon. Malayo ang lugar na ito sa tinitirahan at pinagtatrabahuhan niya. Nagtaka siya kung baka inudyukan siya ng nagbabantay sa kanya na pumunta roon at sadyang isinagawa ang aksidente. Nang gabing iyon, umuwi ang anak na babae at sinumbatan ni Baekra kung bakit hindi siya pumunta sa tutorial center. Ilang araw na siyang nag-audition para maging mang-aawit. Ayaw niyang mag-aral sa kolehiyo, kundi gusto niyang maging isang bituin, gaano man siya pigilan ni Baekra. Tamang-tama namang nakatanggap ang dalagita ng balita na nakapasa siya sa audition. Agad niyang niyakap ang kanyang ina sa sobrang tuwa. Samantala, naghihintay si Seza kay Chion na kunin ang kotse ng
nang makita niya ang balita sa telebisyon. Nang manalo ang aktres na si Ga Hye-jung ng Best Actress Award sa Cannes International Film Festival, lalo itong nagpalungkot kay Seza. Iyon ang pangarap na matagal na niyang hinahangad noon. Hindi sumuko si Seza. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang bumalik sa orihinal na posisyon na para sa kanya. Kinabukasan, si Cheon ay papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan nang maalala niya ang kwento noon. Noon ay taong 2007. Nag-ingay ang buong presinto ng pulisya nang malaman nilang ikakasal na ang aktres na si Seza. May balita na buntis siya sa anak ng isang chaebol at lumipad na sa ibang bansa. Nagalit si Cheon nang marinig niyang nag-uusap ang mga tao tungkol dito. Inisip niyang iyon ay walang basehang paninira. Tumayo rin ang kanyang kapitan upang makipagtalo kay Cheon. Naaksidente siya noong 1999. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita? Hindi alam ni Cheon kung paano sasagutin. Umalis siya na naiinis dahil ayaw na niyang sumabay sa pagkain ng mga taong ito. Paglabas, kinuha ni Cheon ang calling card na may lagda ni Seza at ang kanyang mensahe na ikinagagalak niyang makilala siya at tinawag pa rin siyang 0728. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, naramdaman ni Cheon na ang babaeng ito na may pangalang Jungza ay may malaking pagkakatulad sa aktres na si Seza na hindi niya maintindihan. Samantala, si Seza ay humingi ng pabor sa kanyang pamilyar na kapitbahay. Nahanapin ang impormasyon noon. Una ay tungkol sa kanyang assistant na si Tae-suk, isang napakahusay niyang kanang kamay. Sa kasalukuyan, si Tae-suk ay isa ng nangungunang makeup artist sa buong bansa. Nang makita ang tagumpay ng kanyang nakababatang kapatid, natuwa rin si Seza. Pagkatapos, gusto niyang malaman ang impormasyon tungkol sa stylist na si Sunjung. Si Sunjung ngayon ay isang sikat na social media star, dalubhasa sa fashion, na may 2 milyong tagasunod. Samantala, ang manager ni Seza na si Do-won ay naging direktor ng isang entertainment company. Mayroon na siyang ari-arian na nagkakahalaga ng trilyong won. Ang pagbabasa ng balitang ito ay nagpanganga kay Seza. Ang 3 tauhan niya ay nagtagumpay na, siya lang ang bumagsak at napunta sa ganitong sitwasyon. Nang gabing iyon, nagsasagawa ng breathalyzer test ang traffic police, ngunit may isang lalaki na hindi sumunod at tumakas. Nang makatanggap ng balita si Cheon, agad niyang hinabol ang kotse. Pagkatapos ng habulan sa lahat ng kalsada, sa huli ay hindi na nakatakas ang lalaki. Sa kanyang kilos, alam ni Cheon na lasing na ito. Pagkatapos dalhin ang lalaki sa istasyon ng pulisya, sinamantala ni Cheon ang pagkakataon na tingnan ang file ng aksidente ng aktres na si Seza, 25 taon na ang nakalipas. Nagulat si Cheon pagkatapos niyang basahin iyon. Ngayon niya lang nalaman na ang babaeng nagngangalang Jungza ay talagang ang aktres na si Seza. Agad siyang nagpunta sa bahay upang hanapin siya. Ngayon ay nakilala na niya si Seza, ngunit hindi siya maalala ni Seza. Walang masabi si Cheon maliban sa pasasalamat sa Diyos dahil hindi siya napahamak matapos ang maraming taon na nawawala ng walang anumang impormasyon. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Cheon at lumuha. Si Seza naman ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit ganoon si Cheon. Kinaumagahan, bumalik sa bansa si Ga Hye-jung matapos manalo ng award sa International Film Festival. Napakaraming reporter ang dumating para interviewin siya. Labis siyang masaya sa award at lumuha ng puno ng damdamin. Si Seza ay nanonood din ng live interview ni Ga Hye-jung. Galit na galit siya nang kopyahin ni Ga Hye-jung ng buong buo ang kanyang talumpati noong taon na iyon. Sa sobrang galit ni Seza, binasag niya ang telebisyon. Samantala, naroon din si Do-won sa paliparan upang salubungin si Ga Hye-jung. Siya mismo ang nagmaneho upang ihatid ito ng ligtas. Ipinakita ni Do-won kay Ga Hye-jung ang kontrata para sa susunod na 10 taon. Nangako siyang bibigyan pa si Ga Hye-jung ng 3% ng shares ng kumpanya. Paulit-ulit nilang sinasabi na sila ay isang pamilya na ngayon, ngunit sa mata ng bawat isa, tanging pera lamang ang umiiral. Samantala, inanyayahan ni Seza si Cheon na kumain. Nang makita ang pork cookbap, nilagang baboy at kanin, naalala niya ang lasa. Noong taong iyon, parang ilang araw lang ang nakalipas, pero 25 taon na pala. Minsan, bumisita siya sa Busan at nilibre siya ng isang pulis nito. Walang iba kundi si Cheon ang taong iyon. Nang marinig iyon, naalala ni Cheon ang sandaling iyon. Bigla niyang tinanong si Seza, gusto mo bang bumalik sa pag-arte? Siyempre, gusto ni Seza, ngunit sinabi ni Cheon na masyadong maraming oras na ang lumipas para bumalik siya sa mundo ng pag-arte. Gayunpaman, determinado pa rin si Seza na ituloy ang kanyang pangarap. Kinabukasan, pumunta si Seza sa hair salon ng dating assistant niya na si Tae-suk, ngunit sa kanyang itsura, walang gustong mag-asikaso sa kanya. At saka, gusto pa niyang kausapin ang direktor. Nagdulot kay Seza na mag-isip na may problema siya. Agad namang nagdahilan ang manager doon, puno na ang schedule ng aming direktor. Kung gusto mo siyang makita, mag-set ka ng appointment sa susunod. Nang marinig iyon, humingi ng number ni Tae-suk si Seza, at syempre, hindi nila ibinigay. Hindi umalis si Seza, kaya tumawag ang manager ng staff para palabasin siya. Tamang-tama namang dumating si Tae-suk. Lumuluha si Seza at nagpakilala, ako ito, si Seza. Tumawa si Tae-suk nang marinig ang kalokohan iyon. Pagkatapos ay inutusan ni Tae-suk ang staff na tawagin ang pulis o mental hospital upang kunin ang babaeng ito. Sa puntong ito, inulit ni Seza ang kwento noon sa pagitan nilang dalawa noong tinanggihan ka ni Namyu.
Sino ang nagbato ng juice sa mukha niya? Noong umiiyak ka dahil nagtaksil siya sa stylist, sino ang nagbigay sa kanya ng matinding bugbog? Natigilan si Taesok nang marinig ito. Ngayon lang siya naniwala na ang nakatayo sa harap niya ay si Ate Seza. Umiiyak siyang nagtanong kay Seza, bakit ka naging ganyan, ate? At niyakap ng dalawa ang isa't isa, habang umiiyak pagkatapos ng maraming taon ng pagkakawalay. Pagkatapos, ikinuwento ni Seza ang lahat kay Taso. Pagkatapos niyang manalo ng award noong taong iyon, nagkaroon siya ng biglaang aksidente habang nasa daan. Ang kakaiba ay, nang magising siya, 25 taon na ang lumipas. Ang mga alaala ng nakaraang 25 taon ay wala na sa akin. Si Taesuk, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pagkatapos ng aksidente, hinanap niya si Seza sa lahat ng dako, ngunit walang nakitang resulta. Umiyak si Taesuk nang makita si Seza sa ganitong kalagayan. Mula sa pagiging pinakamagandang artista sa mundo, naging ganito na siya. Sa labas, tinanong ng asawa ni Taesuk ang manager kung sino ang kausap ng kanyang asawa sa loob. Nang malaman niyang Seza ang pangalan ng babae, nagulat siya. Agad siyang pumasok upang magtanong. Dito nalaman ni Seza na ang asawa ni Taesuk ay si Namyu, ang aktor na binato niya ng juice sa mukha para ipagtanggol si Taesuk. Naguguluhan si Seza kung bakit pinakasalan ni Taesuk ang mayabang na si Namyu. Paulit-ulit niyang tinatanong, mabuti ba ang pagtrato niya sa iyo? Ngunit buntis na si Taesuk noon kaya wala na siyang magawa. Dagdag pa rito, maayos naman ang pakikitungo ni Namyu kay Taesuk sa loob ng mahabang panahon. Ibinunyag ni Seza na babalik siya sa pag-arte, na ikinagulat ni Taesuk. Nanalo pa sa Best Actress Award sa Cannes International Film Festival ang Lee Hee-jung na iyon. Hindi ko hahayaang mabuhay ako ng miserable. Pero ang mas mahalaga ay kailangan ko ng pera ngayon. Nang marinig ito, nangako si Taesuk na pahihiramin niya si Seza ng pera at kalimutan na ang pangarap na bumalik sa pag-arte. Sigurado si Taesuk na may dahilan kung bakit biglang naglaho si Seza pagkatapos ng aksidente. Pinayuhan niya si Seza na huminto at mamuhay ng tahimik. Sobrang kompetitibo na ang entertainment industry ngayon kaya mahirap nang makapagpatuloy. Dahil alam niyang determinado si Ate Seza, humingi ng tulong si Taesuk sa kanyang asawa. Gusto niyang irekomenda ni Namyu ang kanyang ate sa ilang proyekto ng pelikula kahit pa supporting role lang. Kinaumagahan, tinawagan ni Taesuk si Seza upang ibalita ang magandang balita. Piniling niya sa kanyang asawa na si Namyu na irekomenda si Seza sa ilang proyekto ng pelikula. Labis na natuwa si Seza nang marinig ang balitang ito. Samantala, nalaman ng stylist ni Hee-jung na nagbalik na si Seza mula sa impormasyon ni Dogon. Hinalughog niya ang balita tungkol kay Seza at lumabas ang isang panayam kay Taesuk. Noong taon na iyon, pagkatapos maaksidente si Seza at biglang naglaho, kung hindi sana sumakay si Seza sa kotseng iyon, sana ay iba ang lahat. Nagtaka ang lahat noon, bakit sumakay si Seza sa kotse ng mag-isa? At saan siya naglaho? Agad ipinadala ng stylist ang panayam na iyon kay Do-won. Ngunit pinayuhan siya ni Do-won na huwag pansinin ang mga walang kwentang bagay na ito. Tamang-tama namang dinala ng sekretarya ang mga bagong tanggap na trainees para bumati kay Dogon. Kabilang sa kanila si Gina, ang anak ni Baekra. Naramdaman ni Dogon na pamilyar ang dalagitang ito, ngunit iginiit ni Gina na ito ang unang beses na nagkita sila. Pagkatapos, binigyan ng sekretarya ang bawat isa ng kopya ng kontrata. At kailangang may pirma ng magulang dahil lahat sila ay menor de edad. Ngunit nagsinungaling si Gina na nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang kaya hindi siya makakakuha ng pirma. Samantala, sinabi ni Namyu sa production team, may kilala akong napakagaling para sa papel ng kasambahay. Gusto ko siyang subukan. Nang hindi ito tinanggap ng babae, binigyan siya ni Namyu ng suhol. Agad na ipinagbigay alam ni Taesuk kay Seza na may papel na siya. Bagamat maliit lang na papel ng kasambahay, masayang masaya si Seza. Ngunit sa kasalukuyang hitsura ni Seza, hindi ito ubra. Kaya gusto ni Taesuk na ganap na baguhin ang hitsura ni Seza. Balik tayo sa gabi ng awards, 25 taon na ang nakalipas. Pagkatapos maghandang umalis ni Seza, nakita niya si Do-won na balisa at may kausap sa telepono. Nang makita siya, agad itong umiwas. Nang dumaan si Seza sa silid ni Lee Hee-jung, narinig niya ang sigaw nito sa galit. Sinumpa niya si Seza dahil natalo siya. Nang bumaba si Seza sa parking area, may boses na paulit-ulit na naririnig sa kanyang tainga na nagsasabing huwag siyang sumakay sa kotse. Nagising si Seza at nalaman niyang panaginip lang pala iyon. Nagtaka siya, bakit walang kasama akong tao noon? Tinanong ni Seza ang driver tungkol dito at sinabi niya na nagmamadali raw si Do-won. Umalis si Sunjung para isauli ang mga gamit at hindi niya alam kung nasaan si Taesuk. Kinaumagahan, nalaman ni Cheon ang impormasyon. Ang propesyonal na taga-subaybay at tagakuha ng litrato ni Seza ay siya ring nakasaksi sa kanyang aksidente ilang araw na ang nakalipas. Nangako siyang ibibigay ang kanyang numero ng telepono para makontak ng pulis, ngunit bigla siyang naglaho. Dahil may hinala si Cheon, gusto niya sanang kausapin si Seza. Tinawagan niya ito at nalamang nagsushooting siya sa Paroset. Tamang-tama namang dumating si Namjo at hinila si Seza palabas upang bigyan ng ilang paalala. Una, huwag makikipagkaibigan sa sinuman sa loob, lalo na sa lead actress, dahil hindi sila magkapantay. Kasabay nito, dumaan si Hee-jung
tanong at naramdaman niyang pamilyar ang babae. Kaya sinundan niya si Seza sa loob para tingnan. Pagdating sa loob, binati agad ni Seza ang lead actress. Ipinakilala rin siya ni Namju sa aktres. Ito ang bagong kasambahay, kapalit ng nauna. Naiinis ang aktres na ito kaya sinabihan niya si Seza na umalis dahil tinatakpan nito ang kanyang anino. Nang umalis siya, sumunod si Namju na parang isang alipin. Naroon din si Taesuk para saksihan ang pagbabalik ng kanyang ate. Nagdala siya ng maraming matatamis na tinapay para suyuin ang mga tao sa production team dahil gusto niyang tulungan ng husto ang kanyang ate, si Seza. Maya-maya, sinimulan na ang eksena ni Seza. Ginampanan niya ang papel ng isang kasambahay na pumipigil sa galit na amo. Kahit maikli lang ang eksena, ngunit nasiyahan ang direktor kay Seza. Ayos na ang lahat, ngunit gustong ulitin ng aktres ang eksena. Kahihiwalay lang niya sa kanyang asawa, kaya naghahanap siya ng mapagbubuntunan ng galit. Kaya naman, inulit ni Seza ang eksena ng 5 o 7 beses, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang aktres. Mula sa script na itulak siya, sinimulan naman siyang sampalin ng aktres. Mula sa mahihinang sampal, lumakas ang sampal niya. Naiinis si Taesuk na nakatayo malapit doon sa aktres na iyon. Samantala, tanging pagtitiis lang ang magagawa ni Seza dahil ito ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Tamang-tama namang biglang dumating si Chion. Galit siyang sinabihan si Seza na tumayo at lumabas. Ano ang ginagawa mo dito? Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Seza at hinila ito palabas. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, paglabas, patuloy na pinuna ni Chion si Seza sa balak nitong bumalik sa pag-arte. Pagkatapos ng aksidente, hindi ka pa rin natauhan. Hahayaan mo pa silang tratuhin ka ng ganyan? Tugon naman ni Seza, hindi na ako ang bituin noon, kaya ito lang ang tanging pagkakataon na hindi ko maaaring palampasin. At nagpatuloy pa rin siya sa pagbabalik. Pagkatapos, hinanap ni Seza ang lead actress para humingi ng tawad. Ngunit binaliwala lang siya ng aktres. Pagbalik, nagtataka si Taesuk tungkol sa relasyon ni Seza at Chion. Sa isip niya, ang eksenang hinila ni Chion si Seza, habang magkahawak kamay ay tila may pag-ibigan. Nang marinig ito, sinabi ni Seza na si Chion ay manager niya lamang. Hindi makapaniwala si Namju dahil may manager din daw pala ang isang supporting actress. Hindi kaya nagkasama kayo noong nawawala ka? Bago pa matapos ang kanyang tanong, agad na itong itinanggi ng dalawa. Base sa boses ni Chion, alam ni Taesuk na tagabusan siya. Pagkatapos, humarap siya kay Seza at sinabing, ang swerte mo talaga sa mga tagabusan, ate. Naalala mo ba ang isang pulis na interesado sa iyo sa Busan Police Station? Patuloy itong itinanggi ni Seza. Napakasikat ko noon, paano ko mapapansin ang isang ordinaryong pulis? Ang pangit manumit ng lalaking iyon, itim na itim ang mukha at ang pananalita ay puro provincial accent. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pulis na iyon ay nakaupo sa tabi niya ngayon. Si Chion ay naiinis kaya't sinabi niya, baka ang pulis na iyon ay kinamumuhian din siya noon. May sariling panlasa ang mga pulis, hindi ko rin siya gugustuhin kung ako ang pulis na iyon. Pauwi, tinanong ni Chion si Sera kung mapagkakatiwalaan ba ang babaeng iyon na si Taesuk. Siyempre, magkapatid kami ni Taesuk. Ngunit pinayuhan ni Chion si Sera na huwag magtiwala sa kahit kanino hanggat hindi niya nababawi ang kanyang alaala. Kahit sino ay maaaring maging salarin. Nang marinig ito, nagtaka talaga si Sera kung ano ang tinutukoy niya. Patuloy pa ring iniimbestigahan ni Chion ang aksidente ni Sera noong taong iyon. Kumbinsido siyang ang salarin ay isang tao na nakapaligid sa kanya. Pumunta si Chion sa lugar kung saan nagpakita ang kakaibang kotse na iyon. Nais niya ang TV footage ng kalapit na tindahan at pagkatapos ay hiniling niya sa may-ari na ipadala sa kanya ang lahat ng video mula 1 linggo na ang nakalipas hanggang ngayon. Samantala, inayos ni Taesuk si Sera para makabalik sa set ng pelikula. Nangako si Sera na pagkatapos magtagumpay, tiyak na babayaran niya ang lahat ng gastos sa makeup. Ngunit sinabi ni Taesuk na marami ka pa ring utang na loob sa akin. Dati, inalagaan mo ang isang walang pangalan na tulad ko at pinalaki ako. Dahil sa iyo, narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Pagdating sa set, nagulat si Sera na makatanggap ng abiso na tinanggal siya sa kanyang role. Sigurado siyang nagmula ang dahilan sa babaeng iyon. Ang bida na si Sera ay agad na tumawag sa screenwriter, ngunit tumanggi silang makipagkita sa kanya. Sa pamamagitan ni Aimless Taesuk, nalaman ni Sera ang address ng bahay ng screenwriter. Agad siyang nagpunta doon na may dalang basket ng prutas. Dito, hindi sinasadyang narinig ni Sera ang babae na kausap sa telepono na nagsasabing matagal na siyang napatay at ano pa ang gagawin ngayon. Nailibing na ang bangkay, hindi ba? Sa pagkakataong ito, ituring ito bilang isang aksidente. Labis na natakot si Sera kaya't nagpasya siyang tawagan ang pulisya. Pumasok siya sa elevator at sumunod din ang babae. Ang pagtingin sa mukha nito ay lalong nagpatakot kay Sera. Paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang narinig na kahit ano. Ang babae ay dahan-dahang lumapit kaya't binato siya ni Sera ng isang melon sa mukha. Pagkatapos, nalaman ni Sera na siya pala ang screenwriter na hinahanap niya. Nagmamadaling humingi ng tawad si Sera, ngunit hindi naman ito sineryoso ng babae. Sabi ng screenwriter na napanood na niya ang pag-arte ni Sera at napakahusay nito. Ang pagkakakansela ng iyong role ay kasalanan ko talaga. Inayos ko ang script upang dagdagan ang mga eksena ng katulong. Isang senior ang nagkagulo dahil dito. Nagalit ang screenwriter dahil pinipilit sila ng istasyon na magdagdag ng mga gasgas na detalye tulad ng pagtataksil ng
ng asawa, mapangahas na pagpatay at paghihiganti ng asawa. Nagbigay agad ng ideya si Sarah, sa halip na buhayin ang isang patay na tao. Ang pagbuo ba ng bagong karakter sa paraang may maraming dimensyon ay hindi mas maganda? Gumawa tayo ng isang script kung saan ang asawang babae ay nagtaksil din tulad ng asawang lalaki, at ang katulong ay ang lihim na anak na babae ng asawang lalaki at ng kabit. Upang makapaghiganti sa asawang babae, nagkunwari siyang katulong para makapasok sa bahay. Agad na naaprubahan ang script na iyon. Nayamot ang bida nang biglang nagbago ang script. Lalo siyang naiinis nang makita niyang hindi pa rin natatanggal si Sarah sa role. Si Sarah ay nagkaroon ng eksena kasama si Namjoon sa pelikula. Nag-away silang dalawa at itinulak ni Namjoon si Sarah. Ang matinding pagkahulog na ito ay eksaktong katulad ng kanyang kinaharap noon. Dahil dito ay may kaunti siyang naalaala, ngunit hindi naman niya matandaan ng malinaw. Nang gabing iyon, sinuri ni Cheon ang camera footage at nakita ang kahina-hinalang kotse na iyon na papunta sa organisasyon ni Seo Yung. Tiningnan niya ang impormasyon at nalaman na si Seo Yung ay ang executive director ng organisasyong ito. Agad na nagpunta si Cheon doon. Dito, nakasalubong niya ang mga tauhan ni Seo Yung. Ipinakita niya ang larawan ng kotse at tinanong sila. Punitin nila ang larawan at sinabi kay Cheon na umalis. May dalawang lalaking sumugod upang suntukin si Cheon, ngunit napabagsak niya ang mga ito sa tamang oras. Pagkatapos, binigay niya ang kanyang business card sa pinuno at sinabi sa kanya na mag-ulat sa akin kung makita niya ang kotse. Hindi pa rin umalis si Cheon at nagtago pa rin doon para magmasid. Biglang gumalaw. Nakita niya ang isang lalaki na may kasamang babae. Pumasok silang dalawa at tahimik na sumunod si Cheon. Maya-maya, nakita niya silang pumasok sa isang silid upang makipagkita sa isang tao. Sa sandaling iyon, natuklasan ng mga tao roon si Cheon, kaya't nagdahilan siyang naghahanap lamang siya ng banyo. Kinabukasan, nagising si Sarah sa ospital matapos mawala ng malay sa set ng pelikula. Ibinunyag ni Sarah kay Tae-suk na hindi siya nawala ng malay dahil sa pagtulak ni Namjoon. Sa sandaling iyon, bigla siyang may naalala at biglang nahilo kaya siya nawala ng malay. Pagkatapos, nagtanong si Sarah kay Tae-suk ng isang bagay. Nangyari ang aksidente, bakit nag-iisa lang ako sa kotse? Sa tabi mo lang ako palagi, bakit wala ako roon noon? Ang totoo, kumuha ako ng bulaklak sa waiting room at lumabas. Pagsakay ko sana sa sasakyan mo, nakasalubong ko si Dugoon. Sabi niya may bigla ang party raw na gaganapin sa bahay mo, kaya inutusan niya akong pumunta sa bahay mo muna para ihanda ang lahat. Hindi ko alam na mag-isa kang umalis. Akala ko sumakay din sa sasakyan mo ang ibang tao. Pagkatapos, lumabas sa Sihi ang balita tungkol sa aksidente. Noon ako talaga nataranta. Ano nga pala yung sinabi mong naalala mo? Mga isang buwan bago ako maaksidente, parang may nakita akong isang tao. Hindi ko matandaan kung sino iyon, pero may suot siyang relo. Isang napaka-espesyal na relo kaya naalaala ko. Mukhang siya ang nasa likod ng aksidente. Sigurado si Sarah na alam ni Duwon kung sino ang taong iyon. Lumabas si Tae-suk at nakita si Cheon. Agad niyang ibinunyag dito na nais makita ni Sarah si Duwon. Samantala, si Sarah ay nasa entertainment company ni Duwon, ngunit hindi siya pinapasok ng mga gwardiya doon. Kahit ipinaliwanag niyang napakalapit na nila noon. Sinubukan nila paalisin si Sarah, ngunit nainis siya at humiga na lang sa sahig para magprotesta. Sa sandaling iyon, dumating si Cheon. Ginamit niya ang kanyang pagiging pulis upang garantiyahan si Sarah. Dito lang sila pinayagan makapasok sa loob. Nakita ni Cheon na pamilyar ang babae sa larawan. Bigla niyang naalala na iyon ang babaeng kasama ng lalaki kagabi. May larawan din ni Sarah dito. Tinitigan niya ang kanyang larawan at naalaala ang mga maluwalhating alaala. Sa sandaling iyon, may isang lalaking lumapit para samahan silang dalawa upang makipagkita kay Director Duwon. Nagkunwari si Duwon na nagulat nang makita si Sarah, ngunit hindi naman siya dahil pumunta siya roon para kumpirmahin ang isang mahalagang bagay. Nang marinig ito, gusto ni Duwon na makipag-usap ng pribado kay Sarah, at pagkatapos ay bumaling upang tanungin kung sino si Cheon. Sinabi niyang manager siya ng dalaga, kaya ang mga bagay tungkol kay Sarah ay dumaan na lang sa akin simula ngayon. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa isang restaurant para mag-usap. Dito, tinanong ni Sarah si Duwon, bakit hindi ka nakipag-ugnayan sa akin sa loob ng mahabang panahon? Dahil hindi ko alam kung nasaan ka. Nagtago ka hanggang sa wala na akong makuhang anumang bakas kahit saan ako naghanap. Nagtataka si Cheon kung bakit kailangan niyang magtago. Gusto talagang malaman ni Sarah kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Sinabi mo kina Tae-suk at Seonjung na may bigla ang party sa bahay ko, kaya wala sila sa sasakyan ko. Bakit mo ito itatanong sa akin? Baka wala ka nang naaalala? Si Cheon na nakaupo sa tabi ay sumingit at sinabing, may ilang taong nagsasabing ang aksidente noong taon na iyon ay plinano na. Ipinaliwanag ni Duwon na nasabi ko na sa iyo ang lahat noong araw na iyon. Noong nagising ka sa ospital pagkatapos ng aksidente, wala ka bang natatandaan? Ngunit sa totoo lang, alam na ni Duwon na nagkaroon ng amnesia si Sarah. Pagkatapos ng pagkain, nangako si Duwon na tutulungan niya si Sarah sa lahat ng kailangan nito. Kasabay nito, humingi siya ng business card kay Cheon. Nang marinig ito, nagdahilan si Cheon na nagmamadali siyang naiwan ang kanyang wallet sa bahay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang telepono kay Duwon upang isave ang numero. Ngunit ang teleponong iyon ay gagamitin lamang sa mga emergency case. Alam ni Sarah na puro kasinungalingan ang sinabi ni Duwon. Lubos niyang naiintindihan ang pagkatao ni Duwon. Sa tuwing sasabihin niya ang isang bagay na mahirap, patuloy siyang dumidila sa kanyang labi. Bukod pa rito, niloko na niya siya minsan. Pagkatapos ay nag-ayos siya at nagsilbi ng alak sa
lalaking iyon. Pag-uwi, tinanong ni Sera si Chion kung bakit niya sinabi na siya ang kanyang manager. Wala akong maisip na ibang dahilan, kaya iyon ang sinabi ko. Kumbinsido si Chion na ang salarin ay nasa paligid pa rin at mapapahamak si Sera kung pilitin niyang alamin ang mga nangyari. Agad na nagtanong si Sera, ginagawa mo ba ang lahat dahil nag-aalala ka sa akin? Mananatili ka bang lihim sa tabi ko para protektahan ako? Natawa si Chion nang marinig iyon. Matapos ihatid si Chion, hindi nakalimutan ni Sera na magpadala sa kanya ng isang puso. Ngunit hindi naman niya pinansin iyon. Samantala, pumunta si Baek sa nursing home upang bisitahin ang kanyang ama. Abot-abutan pa rin ang kanyang ama sa pagbabasa na nanonood ng bagong pelikula ng kanyang panganay na anak. Dito, ibinunyag din ng nurse na binayaran na ng kanyang ate ang lahat ng bayarin sa ospital. Ang tanging pangalan na nasa isip ng ama ay si Sera lamang. Nang marinig ni Baeksa ang pangalan ni Sera, gusto niya itong makita agad. Galit na sinabi ni Baeksa na isa lang ang anak mo, ako. Nasa tabi mo ako sa loob ng 20 taon, ngunit hindi mo ako napansin. Noong huling taon ko sa high school, kinailangan kitang alagaan sa kulungan kaya't nag-drop out ako sa kolehiyo. Ako rin ang umupo sa tabi ng iyong kama upang alagaan ka. Ngunit si Sera lang ang palagi mong naaalala. Samantala, masayang-masaya si Sera nang matanggap ang bagong script. Ngayon, marami siyang eksena sa pelikula. Ang pelikula ni Sera ay ipinalabas at nagpatawa sa lahat ng husto. Maging sa social media ay naging sikat ito. Lahat ay pinag-uusapan ang nakakatawang eksena na ito. Ang mga kasamahan niya sa kantin ay kailangan ng humingi ng autograph ni Sera. Umaasa naman siya na patuloy nilang susuportahan ang kanyang pelikula. Sa labas, nakasalubong ni Sera ang kanyang pamangkin na si Dahi. Nais ng bata na humingi ng pirma ni Sera sa kontrata upang ipadala sa training company. Dahil hindi niya maipakita ang kontrata na ito sa kanyang ina. Pumirma naman si Sera para sa kanyang pamangkin kahit hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Pagkatapos, binigyan niya si Dahi ng kaunting pera para sa allowance. Nang gabing iyon, ang mga tauhan ni Seoyong ay pinuntahan ang taong nagdulot ng aksidente kay Sera ilang araw na ang nakalipas. Hindi pa rin sila nasisiyahan na hindi pa lubusang natatalo ng lalaking ito si Sera. Ibinigay nila sa nagdulot ng aksidente ang natitirang bayad at sinabihan siyang umalis na bukas dahil nakikisawsaw na ang pulisya. Reklamo ng lalaking ito na napakaliit ng halaga para umalis. Nangako ang grupo ng mga gangster na magbabayad pa ng 15 beses ng halaga kapalit ng matagumpay na pagpatay niya kay Sera. Napanood ni Duwon ang matagumpay na maikling pelikula na pinagbidahan ni Sera. Kasabay nito, ibinunyag ng kanyang tauhan na ang numero ng telepono ng manager ni Sera ay isang burner phone, kaya hindi matukoy ang pagkakakilanlan. Pumunta si Sera sa siopaw shop ng kanyang kapatid. Dito, nangako siyang babayaran niya ang medical bills ng ama at ang tuition fee ni Dahi. Nalaman din ni Sera kay Taesok na noong naaksidente siya, si Baeksa ang pumalit sa kanya sa pag-aalaga sa kanilang ama. Kahit noong napakabata pa ni Baeksa, ibinunyag din ni Baeksa na matapos siyang maaksidente. Nagpumilit ang kanilang ama na makita siya, kahit na hinahanap siya ng pulisya noong panahong iyon. Sumuko ang ama sa pag-asang makita siya sa huling pagkakataon. Sa huli, salamat sa pulis sa Busan, nagawa siyang makita ng ama. Hindi masyadong matandaan ni Baeksa ang pangalan niya, alam lang niya na mayroon itong lokal na accent. Pagkatapos, agad na tumawag si Sera sa police station sa Busan upang magtanong tungkol sa pulis noong taong iyon. Sinubukan niyang ilarawan ang pisikal na anyo nito. Ngunit matagal na ang nakalipas kaya't hindi nila matandaan. Sa pamamagitan ng tracking device, nalaman ni Chion na ang nagdulot ng aksidente ay malapit sa lugar ni Sera. Nakaramdam siya ng pagdududa, kaya't agad siyang nagtungo roon. Sinubukan niyang tawagan si Sera, ngunit hindi ito sumasagot. Kasabay nito, pauwi na si Sera galing sa convenience store. Sa sandaling iyon, nagpakita ang nagdulot ng aksidente na ikinatakot niya. Pagdating ni Chion, nakita niya ang isang bag na naiwan sa gitna ng daan. Alam niya na huli na siya ng isang hakbang nang tumakas ang nagdulot ng aksidente, kasama si Sera. Dinala niya si Sera sa isang inabandonang bodega at hinila siya papasok. Sa sandaling iyon, nakalimutan niyang kunin ang kanyang tool bag kaya't bumalik siya sa kotse para kunin. Pag-alis niya, agad na nagmulat ng mata si Sera. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at matagumpay na nakawala sa pagkakabigkis. Nang bumalik ang lalaki, wala na si Sera. Tumingin siya sa paligid at nakita ang anino ni Sera. Agad siyang sumugod upang hulihin si Sera. Ngunit sinalubong siya ng mga suntok mula dito. Binugbog niya ito bago mabilis na tumakas. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ng ibato ng lalaki ang palakol na ikinagulat niya. Hawak ang palakol, balak niyang tapusin ang buhay ni Sera. Nang dumating si Chion, agad siyang sumugod at sinipa ang lalaki. Pagkatapos ay binugbog niya ito ng husto bago siya ikinadena at dinala sa istasyon. Samantala, narinig din ni Hyunjong ang balita na bumalik na si Sera. Naalala niya ang kwento 25 taon na ang nakalipas. Noon, nag-audition siya para sa bida sa pelikula ni Director Choi. Pinuri ng lahat ang ganda at husay sa pag-arte ni Hyunjong. Gayunpaman, ang maabot ang level o mapalitan si Sera ay imposible. Gusto ni Hyunjong na makuha ang bida sa pelikulang ito. Kung papayagan, tatanggapin niya ang mas mababang bayad kaysa kay Sera. Kahit paggaganap siya sa mga eksenang tinanggihan ni Sera. Tinanong ng direktor si Hyunjong, maaari mo bang gawin ang anuman sa labas ng set? Kaya't napilitan si Hyunjong na mag-entertain ng alak sa pinakamahalagang mamumuhunan.
isang bagay na hindi kayang gawin ni Sera. Agad na pinuntahan ni Hyunjong si Do-won upang magtanong. Alam niyang matagal na itong alam ni Do-won, ngunit inilihim pa rin sa kanya. Binalaan niya si Do-won na kung babalik si Sera, hindi lang siya kundi pati ikaw ay mamamatay. Sumagot si Do-won na manahimik si Hyunjong at manood na lang. Panoorin mo kung paano ko haharapin si Sera. Sa kabilang banda, dinala ni Sera si Cheon sa kanyang silid upang gamutin ang kanyang sugat. Sinigawan niya ito, bakit hindi mo dala ang iyong telepono? Paano kung may nangyari noon? Alam ni Sera na nag-aalala si Cheon sa kanya. Samantalang siya ay patuloy na nagdahilan, iyon ay ang kaso lang na kanyang hinahawakan. Kumbinsido si Cheon na, ang kaso na ito ay may kaugnayan din sa aksidente ni Sera 25 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanya ang mga larawan ng kahina-hinalang lalaki sa kotse. 25 taon na ang nakalipas, sinubukan siyang patayin ang taong iyon at hindi pa nagtatagal, gusto na naman siyang patayin sa isa pang aksidente. Biglang naalala ni Sera na ang lalaking ito ay lumitaw na sa kanyang alaala. Nangako siya sa kanyang sarili na siya mismo ang huli sa kanya. Huhulihin ang taong gustong pumatay at sumira sa kanyang buhay. Ayaw ni Cheon na ituloy ni Sera ang kanyang karera sa sining dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Baka gusto siyang saktan ang nasa likod ng lahat tulad ng 25 taon na ang nakalipas. Sa kabila nito, si Sera, gusto pa ring malaman ang katotohanan. Hindi siya gustong magtago at mamuhay na parang hindi siya nag-exist tulad ng nakalipas na panahon. Gusto niyang harapin ng direkta ang taong iyon. Hindi na siya nag-iisa tulad ng 25 taon na ang nakalipas dahil ngayon ay kasama na niya si Cheon. Samantala, balak ni Do-won na kunin si Sera sa kanyang entertainment company. Kung nasa tabi niya si Sera, mas madali niya itong masusubaybayan at magiging mas panatag siya. Kinabukasan, sinaway si Cheon ng kanyang department head dahil traffic police siya, ngunit nakikialam sa ibang mga kaso. Alam din ng department head na hinahabol pa rin ni Cheon ang kaso ng aksidente ni Sera 25 taon na ang nakalipas. Dito, inihayag din ni Cheon na pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap, natuklasan ko ang koneksyon sa pagitan ni Seo Yung at ng Tuwan Entertainment Company. Ang susi sa kasong ito ay nasa kay Sera. Humingi si Cheon ng isa pang pagkakataon sa hepe ng pulisya at ibabalik niya ang ulo ni Seo Yung napanood ni Hyunjong ang pelikula ni Sera at mumiti ng may paghama. Inisip niyang kahit gaano pa kagaling si Sera, ganoon pa rin ang mararating niya sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang mainis dahil nabuhay siya sa ilalim ng anino ni Sera 25 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, galit siyang nagtapon at binasag ang telebisyon. Samantala, pinuntahan ni Sera ang screenwriter upang magpasalamat dahil sa kanya. Nagkaroon pa ng ibang role si Sera. Ang pangarap ng screenwriter ay ang makasulat ng mga pelikulang may genre na tulad ng pelikulang Amerikano. Dito, nakita ni Sera ang isang script na isinulat niya na may pamagat na Anak ng Mayaman. Iyon ang unang gawa ng screenwriter. Kahit napakaganda, sinabihan ng mga gumagawa ng pelikula na malungkot at madilim. Hindi ito gusto ng mga artista at ng istasyon ng TV, kaya hindi pa ito nagagawa bilang pelikula. Tiningnan ni Sera at naramdaman niyang napakaganda ng script, kaya hiniling niya sa screenwriter na dalhin sa bahay para ipagpatuloy ang pagbabasa. Nagulat si Sera nang makatanggap ng tawag mula kay Do-won at gusto niya itong makita para pag-usapan ang trabaho. Dito, inalok niya si Sera ng kontrata. Nangako siyang tutulungan si Sera na makamit ang pangalawa niyang gininto ang panahon. Isang bagay lang ang gustong itanong ni Sera. Gusto mo ba ako sa kasalukuyan o dahil sa pangalan ko? Walang pag-aalangan niyang kinumpirma na pareho. Nagpatuloy si Sera sa pagtatanong tungkol sa kwento 25 taon na ang nakalipas. Naaalala mo ba ang pagpupulong sa mamumuhunan para sa pelikula ni Director Choi? Dinala mo ako noon para makipagkita sa mamumuhunan. Sino ang taong iyon? Bakit ka curious sa bagay na iyan ngayon? Kahit malaman mo, wala namang benepisyo iyan. Dahil patay na ang taong iyon. Siya si Kongresista Do In-han. Pagkatapos, nagbigay si Sera ng kondisyon upang pumirma ng kontrata sa Tuwan Company ni Do-won. Gusto niyang isama ang kanyang manager na si Cheon. Siya ang taong kasing halaga ng buhay niya. Kailangan pa ni Do-won ng oras para pag-isipan ito. Matapos ihatid si Sera, napulot ni Do-won ang script na Anak ng Mayaman na naiwan ni Sera sa sasakyan. Binasa niya ito at nagpakita ng interes dito. Pag-uwi ni Sera, agad niyang sinuri ang impormasyon ni Do In-han. Totoo ngang namatay siya sa isang malubhang sakit maraming taon na ang nakalipas. Samantala, iniimbestigahan ng pulisya ang taong umagaw kay Sera noong nakaraang buwan. Nagkunwari pa siyang natutulog at binangga siya. Nagmatigas si Digu at ayaw magsalita ng kahit ano. Biglang dumating ang grupo ng mga abogado niya. Nais din nilang sumali sa pagtatanong. Pinayuhan ng abogada si Digu. Kung gusto mong makalabas dito, mag-ingat ka sa iyong bibig. Nagduda si Cheon, paanong ang isang driver ng truck ay may kakayahang kumuha ng isang buong team ng abogado. Kumbinsido siyang may nagpoprotekta sa kanya. Kinabukasan, nag-dinner sina Tae-suk at ang asawa niya kasama si Sera. Dito, napag-usapan nila ang dating stylist ni Sera na si Seonjung. Ibinunyag ni Tae-suk na pagkatapos maaksidente si Sera, lumipat ito para magtrabaho kay Hyunjong. Nagtaka rin si Namju kung nasaan si Seonjung nang maaksidente si Sera. Naalala ni Tae-suk na hindi niya ito nakita sa ospital kung saan ginamot si Sera. Nagsimulang magduda si Sera kay Seonjung. Nagtanong siya sa sarili, baka
Nagtulungan sina Duwon at Suonjung upang traidorin siya. Matapos halughugin ang bahay ni Daegu, inimbestigahan siya ni Cheon. Dito, nakakuha siya ng lighter na may nakatagong memory card sa loob. Sa memory card, mayroong recording ng pag-uusap sa pagitan ni Daegu at ng isang tao. Napagkasunduan ng dalawang panig ang mga kondisyon para patayin si Sera. Gusto ni Cheon na malaman kung sino ang kausap niya. Lumalabas na noong araw na iyon, personal na pinuntahan ni Daegu ang hotel ni Seo yung bukod sa paghingi ng bayad para patayin si Sera. Gusto rin ni Daegu na i-record ang pag-usap bilang ebidensya. Sinabi ni Seo yung sa kanyang tauhan na si Jongdo na bigyan muna ng pera si Daegu. Kasabay nito, binalaan niya si Daegu na kung hindi niya aayusin ng maayos, magpapasko siya ng wala sa oras. Pagbalik sa kasalukuyan, patuloy na sinasabi ni Daegu na hindi niya alam at hindi niya matandaan hanggang sa binanggit ni Cheon ang pangalan ni Jongdo na lumabas sa recording. Doon siya nagsimulang manginig. Binalaan siya ni Cheon na madali ka lang nilang aalisin. Ang tanging paraan para maprotektahan ka ng pulis ay ang ibunyag mo ang pinuno. Samantala, pumunta si Sera sa entertainment company ni Duwon. Nagtaka ang bata na si Dahi nang makita ang kanyang tiyahin doon. Ipinakita ni Duwon kay Sera ang kontrata at tinanggap niya ang naunang kondisyon ni Sera. Kasabay nito, ibinalik niya sa kanya ang script file na naiwan niya sa kotse noong nakaraang araw. Umalis si Xena at agad na ibinalita ito kay Cheon na labis niyang ikinatuwa at nangakong poprotektahan si Xena hanggang sa huli. Bilang kanyang manager, inihayag din niya na ang taong nakilala niya 25 taon na ang nakakaraan ay si yumaong representative Do In Han, kaya gusto ni Cheon na imbestigahan ang mga koneksyon sa paligid niya. Sigurado siyang may kaugnayan ito, samantala si Hyojong ay gustong bigyan si Xena ng pambungad na regalo sa kumpanya na isang papel sa commercial script. Sa pagkakataong ito, agad na ipinagbigay alam ng tauhan ng Tuan kay Xena ang tungkol dito. Hindi siya makapaniwala na makakakuha rin siya ng commercial. Agad na ibinahagi ni Xena ang kaligayahang ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Baeka. Sa araw ng commercial shoot, tinawagan ni Xena si Duwon at sinumbatan kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang ganitong klase ng script. Hindi talaga nagustuhan ni Xena ang script pero hindi na siya makatanggi dahil natanggap na ang bayad. Tamang-tama at nandoon si Hyojong. Noon lang nalaman ni Xena na ang modelong kasama niya ay siya. Ito ang kalokohan na regalo na ipinadala niya. Nagkunwari si Hyojong na hindi niya kilala si Xena at binalingan ito ng panunuya na bakit kailangan niyang makipag-shoot sa isang tiyahin na hindi katumbas ng kanyang antas at reputasyon. Patuloy na nagreklamo si Hyojong sa direktor tungkol dito at galit na umalis. Agad namang sinigawan ng direktor si Xena na sinasabing siya ang dahilan kaya nagalit si Hyojong. Walang nagawa si Xena kundi sundan siya para magmakaawa. Ang eksenang ito ay parang kwento noong nakaraan. Ang pagkakaiba lang ay nagpalitan na sila ng papel. Dito, sinabi niya na kung gusto ni ate na mag-shoot ng commercial, huwag siyang umasa sa kanya, huwag niyang isipin na makikisali at kunin niya ito para sa sarili niya. Ang mga salitang iyon ay parehong-pareho sa sinabi ni Xena sa kanya noon. Alam na alam ni Xena na alam ni Hyojong ang kanyang pagkatao mula pa sa simula. Ang lahat ng ginagawa nito ay para inisin lang siya. Gayunpaman, nagpakumbaba pa rin si Xena at yumuko upang humingi ng tawad sa kanya dahil hindi gusto ni Xena na masira ang commercial shoot na ito, ngunit hindi tinanggap ni Hyojong ang kanyang paghingi ng tawad. Galit na tinanong ni Xena si Hyojong kung ang pambubuli niya sa kanya ay dahil sa mga taon ng pagtitiis. Masaya ka siguro na nakita mo ako sa ganitong kalagayan, hindi ba? Sinasadya mo akong isama para gawing background at akala mo, hindi ko alam. Nagalit si Xena at siya mismo ang tumanggi sa shoot. Pagkatapos ng insidente, nagpadala si Duwon ng demanda para sa bayad pinsala dahil sa paglabag ni Xena sa kontrata. Ngunit iginiit ni Xena na kasalanan iyon ng batang Hyojong. Nang marinig iyon, ipinakita ni Duwon kay Xena ang video kung saan siya mismo ang tumangging mag-shoot. Sinabi niya na kinausap na niya si Hyojong at kung humingi siya ng maayos na paumanhin ay balak na rin itong palampasin. Narinig ni Xena iyon at umiling na lang. Narinig ni Cheon ang lahat ng nangyari. Agad siyang nagtungo para makipagkita kay Hyojong bilang manager ni Xena. Doon, yumuko siya at humingi ng tawad, ngunit hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad, lalo na at galing pa sa ibang tao at hindi kay Xena. Nang marinig ito, lumuhod si Cheon sa harap ng mga reporter at mamamahayag. Lubos na nagulat si Hyojong. Patuloy niyang pinakiusapan si Cheon na tumayo, ngunit nanatili itong nakaluhod. Walang nagawa si Hyojong kundi napilitan si Hyojong na tanggapin ang paghingi ng tawad at pumayag ding mag-shoot ng commercial kasama si Xena dahil ayaw niyang makunan ng larawan ang eksena na iyon ng mga reporter. Di nagtagal, naganap ang commercial shoot nilang dalawa. Ang mga sandali kung saan tumalon at bumagsak si Xena ay hindi pa sapat kaya hindi nasisiyahan ang direktor. Kaya naman napilitan si Xena na ulitin ang sandaling ito ng maraming beses. Si Cheon na nakatayo malapit ay nainip na rin para sa kanya. Ang pag-aalaga at pag-aalala ni Cheon kay Xena ay nagpainggit kay Hyojong. Binalingan niya ang kanyang assistant at tinanong, handa ka bang lumuhod para sa akin? Sinabi ng assistant, mula nang ipanganak ako, hindi pa ako lumuhod sa harap ni Numan. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Hyojong. Pagkatapos ng shoot, hinarap ni Xena si Hyojong at sinabing, hindi ko alam kung bakit ka nagbago ng isip pero salamat pa rin at pumayag kang bumalik. Hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang? Ang natitira mong dignidad ay ipinagmamakaawa mo pa sa iba tapos magkukunwari kang
nang walang alam. Ang manager mo ay pumunta sa akin at lumuhod sa harap ng maraming tao. Pumayag akong bumalik dahil sa kanya. Pagkatapos marinig iyon, natigilan si Xena. Agad na tinanong ni Xena si Chion kung bakit niya ginawa iyon. Bakit mo ako ginawang kaawa-awa? Sino ang nagsabing humingi ka ng tawad? Sumagot si Chion na wala namang masama sa paghingi ng tawad sa kanya. Kung may emergency, kailangan itong ayusin. Pero iba sa akin, hindi mo maiintindihan ang pakiramdam ng maging kaawa-awa sa harap ng batang Hyojong na iyon at unti-unting umiyak si Xena. Tugon ni Chion na iyon ay tungkulin ng isang manager. Bukod pa rito, ayaw kong masaktan ka ng mga artistang hindi mo naman kasing galing. Gaya ng ipinangako ko, ako ay magiging isang manager na laging nasa tabi mo. Pinayuhan ni Chion si Xena na tumayo ng tuwid at itaas ang kanyang ulo ng may kumpiyansa. Nang marinig ang mga tapat na salita mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Xena. Kinabukasan, dumating si Namdoo sa isang selebrasyon matapos ang matagumpay na pagtatapos ng pelikula. Doon, pinalibutan siya ng maraming reporter para interviewin. Ngunit nang makita nila si Xena, agad na napunta ang atensyon ng lahat sa kanya dahil sa kanyang kahanga-hangang eksena ng pagsampal gamit ang inasnan na labano sa pelikula. Nagpasalamat ang babaeng screenwriter sa lahat ng magtagumpay ang kanyang pelikula na may pinakamataas na rating at lahat iyon ay dahil kay Xena. Inihayag ng screenwriter na malapit na ring simulan ang paggawa ng kanyang script para sa pelikulang Rich Daughter. Nagpasalamat siya kay Xena dahil inakala niyang siya ang nagpakilala nito sa mga investors. Ngunit sa totoo lang ay si Duwon ang gumawa nito. Hindi malinaw kung bakit sinabi niya sa screenwriter na kay Xena ang credit. Tamang-tama, biglang dumating si Chion para hilahin si Xena paalis. Ipinakita niya sa kanya ang mainit na balita na kakalabas lang sa pahayagan kung saan ibinunyag na ang tunay na pagkatao ni Xena. Tahimik niya siyang inilabas doon, ngunit hindi sila nakaligtas sa mga reporter. Patuloy silang nagtatanong na naging dahilan ang pagkaalarma ni Xena at hindi makapagsalita. Hinila siya ni Chion palayo habang hinahabol sila ng mga reporter. Dahil sa takot na guluhin ng mga reporter si Xena sa kanyang bahay, dinala siya ni Chion sa sarili niyang bahay. Dahil sa kalat ng bahay, sinabi niya kay Xena na maghintay sa labas sandali at nagmadali siyang linisin ang gulo na parang isang squatters area. Gayunpaman, paano ito makakataka sa matalas na mata ni Xena? Sa isang sulyap lang niya, nakakita siya ng ilang damit na itinago niya sa ilalim ng sofa. Sinubukan ni Xena na buksan ang TV, ngunit bigla siyang pinigilan ni Chion at humiga sa ibabaw niya na nagdulot ng kaunting pagkalito sa kanilang dalawa. Nag-aalala si Chion na baka may balita tungkol sa kanya sa Z. Sa pagbanggit dito, napabuntong hininga si Xena, ngunit inaasahan na rin niya ito. Ang tanging bagay lang ay nakaramdam siya ng pagkakasala sa mga taong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa pagkakita sa kanyang kaawa-awang hitsura, hindi niya alam kung ano ang iisipin nila. Kinailangan ding magtiis ni Hyojong ng galit sa kanya sa loob ng 25 taon, kaya hindi niya alam kung gaano pa karaming tao ang katulad nito. Sila ay nasaktan ng kapangyarihan at kayabangan ni Xena. Noong taong iyon, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Chion. Ang Xena na kilala niya ay hindi ganoong tao. Ngunit paano niya malalaman dahil hindi niya naman ako nakilala noon? Nang marinig iyon, hindi siya makapagpaliwanag kaya nagdahilan siya na, sapat na ang makita ko sa iyong mga mata. Pareho ka noon at ngayon. Hindi pa rin masabi ni Chion na siya ang pulis noon. Habang naliligo, aksidenteng nahulog ni Chion ang kanyang damit sa inidoro. Tahimik siyang lumabas para kumuha ng bago, ngunit nakasalubong niya si Xena. Sa sitwasyong ito, nagkataon na nalaglag ang tuwalya. Sa ganoong kalagayan, si Xena ay natigilan at hindi makapagsalita. Si Chion naman ay gusto na lang magtago sa lupa. Samantala, nakita ng nakababatang kapatid na si Baekga ang balita tungkol sa pagbabalik ni Xena. Agad siyang tumawag sa kanyang ate para magtanong ngunit hindi niya ito makontak. Sa pagkakataong iyon, dumating si Dahae at nalaman din niya ang tungkol sa kanyang tita Xena. Tinanong niya ang kanyang ina, kaya ba ayaw mong maging celebrity ako ay dahil kay tita? Bakit mo itinago na si tita ay ang sikat na si Xena? Kahit pa nagkamali siya noon, hindi ba dapat protektahan siya ng pamilya? Anong dahilan at sumasabay ka sa ibang tao? Samantala, patuloy namang sinasabi ni Baekga na may sariling dahilan ang kanyang ina. Kinabukasan, personal na naghanda si Chion ng almusal para kay Xena. Nang tawagin niya si Xena, nakita niya itong lumuluha at alam niyang binabasa nito ang mga artikulo tungkol sa kanya. Samantala, pinuna ni Hyojong si Duwon dahil gusto nitong isama si Xena sa pelikulang gagawin niya. Inutusan niya si Duwon na alisin si Xena agad. Sumagot si Duwon, ito ang una kong obra. Kumpanya ko ang nag-produce, hindi ikaw. At binalingan niya si Hyojong at sinumbatan kung bakit niya ibinunyag ang pagkatao ni Xena sa panahong ito. Hanggang kailan ko kailangang ayusin ang gulo mo? Walang nagbago sa loob ng 25 taon. At nagsimula silang magtalo. Kasabay nito, nasa labas si Chion at narinig ang pagtatalo nilang dalawa. Bago pa siya makarinig ng anuman, binuksan ni Hyojong ang pinto at lumabas. Doon, ibinunyag din ni Duwon kay Chion na sasali si Xena sa susunod niyang pelikula. Si Xena ang magiging pangalawang bida at si Hyojong naman ang pangunahing bida. Nagulat si Chion dahil malaki ang role
ni Xena, pangalawa lamang sa bida. May mungkahi si Hyojong na kailangang mag-audition muna si Xena bago magdesisyon. Gusto niyang maging hurado para hatulan si Xena. Napilitan si Do-won na sundin ang gusto ni Hyojong at hindi na makatanggi. Pag-uwi, ibinalita ni Cheon ang magandang balita kay Xena. Lubos siyang natuwa sa role na ito kahit alam niyang magkakaroon ng audition. Ngunit desidido si Xena na kunin ang bihirang pagkakataon. Samantala, nakipagkita ang babaeng abogado kay Daegu. Inihayag niya na matutulungan lang niya itong mabawasan ang parusa, ngunit hindi niya maaaring akuin ang kasalanan para sa lahat ng kanyang nagawa. Alam ni Daegu na gusto ni Seon-yeon na ipasa ang lahat ng kasalanan sa kanya. Nagbanta siya na ibubunyag niya ang lahat kung gusto ni Seon-yeon na makipaglaro ng ganito. Nagalit si Seon-yeon nang matanggap niya ang balita. Malapit na ang eleksyon at ayaw niyang masira ang lahat. Tamang-tama, tumawag ang kanyang boss at gustong makipagkita sa kanya. Tiniyak ni Seon-yeon sa kanyang boss na walang dapat alalahanin. Inutusan siya ng lalaking iyon na ayusin si Xena bago magsimula ang eleksyon. Kasabay nito, inutusan din niya si Seon-yeon na umalis sa campaign committee hanggang sa maayos ang problema. Labis na nagalit si Seon-yeon sa lalaking iyon at nauwi lang sa pagsisipa sa walang malay na kotse. Dahil sinusubaybayan ng pulisya, naging mahirap ang pag-ayos kay Xena. Agad na inutusan ni Jung-do ang kanyang tauhan na unahin si Daegu. Pagkatapos, biglang dinala si Daegu sa ospital na nasa critical na kalagayan. Sa kabutihang palad, tumibok muli ang kanyang puso, ngunit wala pa rin siyang malay. Ayon sa medical staff, ay history siya ng pagpapagamot para sa epilepsy. Hindi pa rin matukoy ng pulisya ang eksaktong dahilan. Kumbinsido si Cheon na may gustong pumatay kay Daegu. Samantala, may ginagawang live stream selling ang babaeng stylist na si Seon-jeong. Umabot sa 20,000 ang live viewers, kasama na ang mag-asawang Taeso. Habang nagbebenta, bigla siyang nag-offline. Nag-iwan si Taeso ng komento na, "Alam ko ang tungkol sa iyo, noong 25 taon na ang nakakaraan," at isa pang komento na nagsasabing, "Wala kang silbi kung wala si Hyojong." Talagang na-curious si Seon-jeong tungkol sa dalawang taong nasa likod ng mga komentong ito. Balik sa 25 taon na ang nakakaraan, aksidenteng narinig ni Seon-jeong si Hyojong na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa pagkasira ni Xena sa press conference. Ipinangako ni Hyojong na gagawin niya ang lahat para mapigilan ito. Pagkatapos niyang patayin ang telepono, nakita niya si Seon-jeong at tinanong niya kung narinig ba nito ang lahat. Ang pag-iisip pa lang dito ay nagpatindig balahibo kay Seon-jeong. Kinabukasan, pumunta si Xena sa tindahan ng siopao ng kanyang nakababatang kapatid. Binigyan niya si Baekga ng pera at sinabing gamitin iyon para bayaran ang utang. Nagtataka si Baekga, kung kaya mong bumalik ng ganito, bakit ka nabuhay ng ganyan sa loob ng ilang panahon? Gusto ring malaman ni Xena kung ano ang pumigil sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Tiniyak niya kay Baekga na babawiin niya ang lahat mula sa kanyang alaala o anumang bagay. Naalala ni Baekga ang aksidente ni Xena noong taong iyon. Dahil walang mag-aalaga sa kanyang ate, gusto ni Baekga na huwag nang mag-exam sa kolehiyo. Noon, labis siyang hinikayat ng kanyang guro at pumayag si Baekga na mag-exam. Ngunit sa araw ng college entrance exam, nakatanggap si Baekga ng tawag mula sa ospital. Natigilan siya ng ilang segundo at pagkatapos ay tumakbo papunta sa kanyang ate. Sa ospital, nakapagbigay ng dugo si Baekga sa tamang oras kaya nailigtas ang buhay ni Xena. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, pumasok si Dahae at naabala ang kanyang iniisip. Nagsinungaling si Dahae sa kanyang ina na pupunta siya sa reading room, ngunit sa halip ay pumunta siya sa Star Training Company para mag-practice ng sayaw. Iyon ang araw ng audition. Kinakabahan si Xena kahit paulit-ulit na siyang nag-practice. Patuloy na sinabi ni Cheon kay Xena na huwag siyang masyadong ma-stress at gawin lang niya ang inihanda niya. Ang mga nauna ay pawang umarte lang batay sa script, kaya naman gustong pahirapan ni Hyojong si Xena sa pamamagitan ng free acting na hindi katulad ng inihanda. Hindi alam ni Xena ang gagawin sa sandaling iyon hanggang sa makita niya ang presensya ni Cheon sa ibaba na nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Sinimulan ni Xena ang kanyang pagganap sa pamamagitan ng pagbigay ng isang biglaang sampal kay Do-won. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Hindi mo pa rin alam at binigyan pa niya ito ng isa pang sampal. Nagagalit ka na ba dahil sinampal kita? Isipin mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Sinira mo ang aking mga pangarap at winasak ang aking buhay. Tingnan mo ang makintab mong hitsura. Sigurado akong masarap ang buhay mo, hindi ba? Matapos mo akong itulak sa putik, ano ang pakiramdam na makita akong buhay at nakabali? Walang araw na nakatulog ako ng mahimbing. Sinubukan kong kumapit sa buhay para lang hintayin ang sandaling ito. Kung matatapos ito ng madali, hindi na masaya, hindi ba? Maghintay ka, nagsisimula pa lang ang aking paghihiganti. Habang umaarte si Xena, inilabas niya ang lahat ng puot niya kina Do-won at Hyojong na ikinatakot ng dalawa. Pumalakpak ang direktor na si Choi bilang paghanga sa pagganap. Napakatotoo nito kaya nagulat ang mga sangkot. Pagkatapos umalis si Xena na tulala. Sa pag-aakalang sinira niya ang lahat, niyakap siya ni Cheon at pinuri na, "Napakaganda ng ginawa mo. Yan ang pinakamahusay na pagganap na nakita ko." Pagkatapos, na-eliminate si Xena sa kahilingan ni Seon-yeon. Kasabay nito, inutusan niya si Do-won na magdala ng ibang babae dahil ang nauna ay parang troso at walang galang pa. Nakaramdam si Do-won ng sama ng loob dahil tinuring siyang parang alipin ni Seon-yeon sa loob ng 25 taon. Mula sa sandaling ito, gusto ni Do-won na kumawala sa tanikala niya. Ayaw na ni Do-won na sundin ang utos ni Seon-yeon. Nagpadala siya ng tao para mag-post ng balita na opisyal
opisyal na babalik si Xena sa isang bagong pelikula pagkatapos ng 25 taon. Sa pagtanggap ng balitang ito, paano makakatanggi si Xena? Hindi na iwasang matuwa ni Xena. Nang araw na iyon, tiningnan ni Chion ang sitwasyon ni Daegu, ngunit walang pagbabago. Nag-aalala rin siya na baka puntahan at patayin na lang din si Daegu. Samantala, abala si Xena sa pagpapayat. Araw-araw siyang nagja-jogging at nag-ehersisyo. Gusto niyang bumalik na may bagong anyo, isang Xena na masigla tulad ng dati. At dumating ang araw na iyon. Lumabas si Xena na nakasuot ng damit ng may kumpiyansa, na ikinagulat ni Chion. Natigilan talaga siya sa kaakit-akit na hitsura nito. Doon, may regalo rin si Chion para kay Xena. Iyon ay isang kwintas na may napakalaking diamante. Siya mismo ang nagsuot nito kay Xena, at siya ay natuwa. Sa mga nakaraang araw, hindi mapakali si Hyojong nang malaman niyang kasali si Xena sa pelikulang ito. Natatakot siyang baka maagaw ni Xena ang kanyang atensyon. Tiniyak ni Doo-won sa kanya na ang mga reporter ay nandyan para lang tingnan ka at ang pangunahing bida na si Won Bin. Sino ang magbibigay pansin sa matabang Xena na iyon? Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang labanan. 25 taon na ang nakakaraan, nasa ilalim ka ng anino ni Xena, kaya ngayon lumabas ka at tapakan si Xena ng maayos. Sa press conference para sa bagong pelikula, ang lahat ay nakatuon kay Xena. Lakas loob siyang pumasok na nagdulot ng gulo sa mga reporter. Samantala, hindi mapakali si Hyojong. Sa kauna-unahang pagkakataon, inagaw ng pangalawang bida ang spotlight mula sa pangunahing bida. Doon, nagpasalamat si Xena sa mga tagahanga na naghintay sa kanya sa loob ng 25 taon. Ikinararangal din niyang makasali sa pelikula ni Director Choi na matagal na niyang gustong makatrabaho. Nag-aapoy sa galit si Hyojong. Maging ang pag-inom ng tubig ay nasamid siya. Sinubukan niyang umalis ngunit aksidente siyang nadapa at ang eksenang ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga reporter. Hindi alam ni Hyojong kung saan siya magtatago sa sandali ng kahihiyan na iyon. Pagkatapos ay sinisi ni Hyojong si Doo-won sa lahat ng nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na lumabas si Xena sa ganitong kakaibang anyo. Pagkatapos, nakatanggap si Doo-won ng tawag mula sa sponsor ng damit. Matapos ang pagkadapa ni Hyojong, gusto nilang palitan ang kanilang endorser at si Xena ang ipapalit kay Hyojong. Lalo siyang nagalit, ibinunton niya ang kanyang galit kay Doo-won at inutusan siyang tanggalin sa trabaho ang stylist na si Seon-jeong. Nang matanggap ang balita, galit na pinuntahan ni Seon-jeong si Hyojong para magtanong. Iginiit ni Seon-jeong na walang kinalaman sa kanya ang pagkapunit ng damit. Pagkatapos ay ginamit ni Seon-jeong ang insidente noong 25 taon na ang nakakaraan para takutin si Hyojong dahil mayroon siyang ebidensya na sangkot si Hyojong sa aksidente ni Xena. Ang pagkarinig nito ay labis na ikinagulat ni Hyojong. Parehong narinig ni Tae-soo at Nam-doo ang pag-uusap na ito. Pareho silang naniniwala na ang aksidente ni Xena, 25 taon na ang nakakaraan ay hindi nagkataon lamang. Maaaring isa itong kaso ng krimen, ngunit hindi nila alam kung ano ang ebidensya na binanggit ni Seon-jeong. Nagplano si Nam-doo na gamitin ang charm ng lalaki para paaminin si Seon-jeong dahil gusto siya ni Seon-jeong noon. Sa set ng pelikula, mas nagbigay ng atensyon si Director Choi kay Xena. Ito ay nagdulot ng matinding pagkainis kay Hyojong. Bukod pa rito, nanunuya pa si Xena para inisin siya. Ang mga eksena na kinunan ni Xena ay labis na pinuri ni Director Choi. Gayunpaman, hindi pa rin lubusang nasisiyahan si Xena sa sarili niya. Gusto niyang mag-practice pa para matapos ang role ng mahusay. At humiling siya kay Chion na basahin ang script para mag-ensayo silang dalawa. Gumanap silang dalawa bilang magkasintahan. Sinubukan pang ang halikan ni Chion si Xena na ikinagulat niya. Habang nasa banyo si Xena, nakita niya ang isang umiiyak na babae na pumasok. May malaking pasa sa kamay ng babae. Sa labas, nakita ni Xena na pinuna ang babae ng kanyang boss dahil pinilit siya ng kumpanya ni Doo-won na makipag-inuman sa mga kliyente, ngunit masyado siyang naiinip sa paningin ng mga kliyente. Pagkatapos, inanyayahan ni Xena ang nakababatang babae na uminom ng tsaa. Sinabi ni Xena na bago pa lang siya sa kumpanya, ay wala pa siyang kakilala. Gusto niya itong makipagkaibigan, ngunit tumanggi ang babae dahil kailangan pa niyang mag-practice. Naalala ni Xena ang sandali kung saan siya rin ay tulad ng babaeng iyon, pinilit makipag-inuman sa mga kliyente at tumanggi siya sa harap ng mga kliyente kahit alam niyang sisirain nito ang kanyang karera. Noong panahong iyon, hindi alam ni Xena kung kanino siya magbabahagi ng lahat ng bagay at pagkatapos ay dumating ang pulis na iyon para pakinggan ang kanyang mga hinanakit. Dahil dito, nagawa niyang magpatuloy ng may pananalig. Nagtaka siya kung ano na ang nangyari sa pulis na iyon. Nang gabing iyon, may nagkunwaring doktor at pumasok sa silid ni Daegu. Sinimulan niyang patayin ang life support para tapusin ang huling saksi. Panoorin ulit ng lahat ang pelikula ni Xena noong taong iyon at nagsimulang mag-usap-usap. Sinasabi ng ilan na gumanda siya dahil sa operasyon. Ang iba naman ay nagpapalagay na si Sera, na naging kinakasama ng isang chaebol, ay pinalaya sa bahay at bumalik sa pag-arte matapos ang 25 taong pagkawala dahil sa kawalan ng pera. Nagalit si Gisegya nang marinig ang mga maling chismis na iyon. Pinalayas niya silang lahat mula sa tindahan at hindi na nagbenta pa. Naalala ni Gisegya ang mga alaala ng tao
taong iyon. Matapos gumaling at makabalik si Sera sa bahay, ayaw niyang kumain o uminom. Maghapon siyang nagkulong sa kanyang silid nang matapos na ang kanyang karera sa pag-arte. Gaano man siya himuki ni Gifigya, hindi pa rin nagbabago ang kanyang ate. Pagbalik, ayaw niyang. Dahil ang dulo ng teksto ay hindi kumpleto, ang pagsasalin ay natigil din doon. Sundan si Cheon sa bahay, sumakay sa sasakyan patungong Busan para mag-shoot. Excited siya dahil 25 taon na ang nakalipas simula nang bumalik siya doon. Si Sera ay naaalala pa rin ang sabaw ng buto ng baboy na inihanda ng isang pulis sa Busan para sa kanya. Kaya't si Cheon ay nangako kay Sera nakakain sila pagkatapos ng shooting at saka gusto rin niyang kumain ng pansit sa katabing tindahan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng balita si Cheon na si Daegu ay biglang namatay. Agad siyang tumakbo sa ospital upang tingnan ang sitwasyon. Ibinunyag ng nakaduty na pulis na inatake ng kumbulsyon si Daegu. Sinuri niya ang Kifi sa kalagitnaan ng gabi, ngunit walang nakitang kahina-hinalang pumasok at lumabas maliban sa mga tauhan ng medisina. Tinawagan agad ni Cheon ang si. Nangako siya na pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay-bagay dito, pupunta siya sa Busan. Nakipagkita kay Cheon ang isang matataas na ranggong tauhan at pinakita ang file ni kinatawan Do In Han at ng mga tao sa paligid niya. Ang isa sa kanyang dating assistant, si Gohee, ay naging kinatawan na rin. Ang kakaiba ay konektado si Gohee sa entertainment company ng CE noong nakaraang mga taon. Nang marinig ito, naalaala ni Cheon ang tawag sa telepono kay Sera noong 25 taon na ang nakakaraan. Noon, sinabi ni Sera na nakilala niya ang isang napakalas na malas na lalaki. Malamang, ang lalaking tinutukoy ni Sera ay si Ginoong Gohee. Nang gabing iyon, nakarinig ng katok sa pinto si Sera. Inakala niya si Cheon kaya tumakbo siya palabas ng nasasabit. Ngunit hindi. Ang taong iyon ay ang kasama niyang aktor, si Won Ban. Lumabas silang dalawa pagkatapos para mag-ensayo ng mga linya. Ngunit nasa isip ni Sera ang eksena kung paano sila nag-ensayo ni Cheon noong nakaraang araw. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Cheon. Nakita niyang nag-ensayo si Sera kasama ang katrabaho, kaya hindi na niya gustong makaistorbo. Nang aalis na siya, nagkita sila ni Evie Jong. Nag-alok si Davey Jong na imbitahin si Cheon na uminom. Tumanggi siya dahil maaga pa ang schedule ng shooting niya bukas, ngunit nagpumilit si Evie Jong. Dito, tinanong ni Evie Jong si Cheon tungkol sa relasyon nila ni Sera. Nakita niya na ang tindig ni Cheon ay hindi kamukha ng isang manager at may kutob siyang may nararamdaman si Cheon para kay Sera. Hindi nagmadaling sumagot si Cheon, bagkus ay tinanong niya si Evie Jong. Narinig ko rin na si Director Do Won ang dating manager mo. Bakit parang napaka-espesyal ng relasyon ninyong dalawa? Ibinunyag ni Evie Jong na ang relasyon nila ay parang pamilya na hindi mapaghihiwalay. Nagtaka si Cheon, hindi ba't magkasama kayong nalampasan ang hirap, nagbahagi o nagtago ng sikreto para sa isa't isa? Inamin ni Evie Jong na tama iyon. Halos magkasama silang bumaba at magkasama ring nasaktan at naglibing ng sikreto. Nagtanong si Cheon kung anong sikreto iyon, ngunit paano niya iyon ibubunyag. Pagkatapos niyon, hinikayat ni Evie Jong si Cheon na makipagtulungan sa kanya. Nangako siyang doblehin ang sweldo na natatanggap niya kay Sera. At syempre, tumanggi siya. Nang humingi siya ng pahintulot na umalis muna, nagkunwari namang lasing si Sera at humiling kay Cheon na ihatid siya sa kanyang silid. Nang sila ay nasa loob ng elevator, nagkita sila ni Sera. Sa matalim na tingin ni Sera, patuloy na sinabi ni Cheon na isa lamang iyong hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi siya naniwala. Pagbalik sa kanyang silid, tiningnan ni Cheon ang kanyang telepono at nakita ang sunod-sunod na mensahe mula kay Sera ilang oras na ang nakakaraan. Nag-aalala siya kaya sinabi niya kay Cheon na magmaneho ng maingat. Dahil hindi siya sumagot, lalo itong nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, nakita niya si Sera at ang aktor na si Won Ban na napakalapit sa isa't isa at nagalit si Cheon. Ibinunyag din ni Namdoo kay Cheon na may tsismis noon na nagde-date ang dalawa. Pinili ni Won Ban ang proyektong ito dahil lamang kay Sera. Ang pagkarinig ng mga bagay na iyon ay nagpaalab sa puso ni Cheon. Sa daan papuntang kainan ng Bonso, pinahiwatig ni Cheon ang tungkol kay Sera at Won Ban na laging magkatabi na para bang gusto nilang malaman ng lahat. Bilang tugon, nang asar siya na may nagyakapan pa nga sa loob ng elevator kahapon. Agad namang sinabi ni Cheon na iyon ay bahagi lamang ng plano niya sa investigasyon, ngunit ayaw nang makinig ni Sera. Pagkatapos, tumigil silang dalawa sa tindahan ng Bonso tulad ng ipinangako. Nagulat si Sera nang makita na ang tindahan ay walang pinagbago mula pa noong 25 taon na ang nakakaraan. Aabutin na sana ni Sera ang chili paste para ilagay sa sabaw, ngunit pinigilan siya ni Cheon. Sinabi niya na sa bonsok na ito, mas mahalaga ang sabaw at dapat itong maging malinaw. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Sera sa pulis noon. Sinabi rin niya sa kanya ang mga bagay na ganoon noon. Dito, ipinaliwanag ni Cheon ang nangyari kagabi kay Ida Jong. Ngunit nang marinig niyang magkasama silang uminom, nagalit si Sera. Hindi niya pinatapos ang pagsasabi ni Cheon at sumabad siya. Alam mo bang hindi ako natulog kagabi at naghintay sa iyo? Tapos ikaw, nagpapahinga at umiinom kasama si Ida Jong. Galit na galit, umorder si Sera ng isang bote ng alak para lunasan ang galit niya. Naiinis din si Cheon sa pag-iisip tungkol kay Sera at Won Ban, kaya nilagok niya ang buong bote ng alak sa mesa. Sa daan pabalik sa kanilang mga silid, nagsisimula na silang malasing. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtuturuan ng kasalanan, kundi inamit na ang sarili nilang pagkakamali. Hinawakan ni Cheon ang kamay ni Sera at sumumpa na hinding-hindi na siya iinom kasama ng iba maliban sa kanya. Pagkatapos, bigla siyang humiling na matulog sa silid ni Sera ngayong gabi na ikinagulat niya. Nang gabing iyon, may pumasok sa silid ni Sera. Balak niya itong patayin, ngunit wala siya sa kama.
ama. Dahan-dahang lumabas si Chion mula sa banyo. Alam niya ito kaya nagpalit siya ng silid kay Sera. Agad silang naglaban. May kalamangan ang lalaki dahil may hawak siyang kutsilyo. Ngunit hindi niya pa rin matalo si Chion. Dahil naramdaman niyang hindi niya ito kayang talunin, mabilis siyang tumakbo papalayo. Hinabol din siya ni Chion ngunit wala siyang nagawa. Napakabilis siyang nagmaneho papalayo at natatandaan lamang ni Chion ang plaka. Agad siyang tumawag sa istasyon ng pulis upang suriin ang plaka ng sasakyan na iyon. Pagkatapos suriin, natuklasan ng pulis na iyon ay isang idisposable na plaka. Tumawag ang mamamatay tao kay Siyong para mag-ulat tungkol sa sitwasyon. Pinayuhan siya ni Siyong na magtago muna kung saan man. Kasabay nito, nag-ulat ang istasyon ng TV tungkol sa nalalapit na halalan para sa mayor ng Seoul. Ipinapakita ng mga resulta ng polling na may malaking kalamangan si kandidato Go Hee. Naalaala ni Siyong ang sandali kung saan ibinigay ni Ginoong Do In-han ang relo kay Ginoong Go Hee. Kasabay nito, ibinigay din ni Ginoong Do In-han ang kanyang mga taga-suporta at sponsor sa kanyang assistant. Matapos ang laban sa mamamatay tao, masakit ang buong katawan ni Chion. Alam ni Sera na may nangyari kagabi. Tinanong niya ng paulit-ulit ngunit ayaw sabihin ni Chion. Sa tingin niya sa kutis ni Chion, inakala niyang may sakit ito. Nang gabing iyon, bumili si Sera ng maraming bagay at nagpunta sa bahay ni Chion. Gusto niyang magluto ng lugaw para gumaling agad siya. Nasa banyo si Chion kaya hindi siya makalabas para magbukas ng pinto. Ayaw rin niyang magsalita, kaya inakala ni Sera na masakit na hindi na siya makagalaw. Wala nang ibang magagawa, binasa ni Chion ang password para makapasok si Sera. Dito niya naalala na ang password ay eksaktong kapareho ng huling mga numero ng telepono ng pulis noon. Nang papasok na sana si Sera ay siya namang pagbukas ng pinto ni Chion. Sa pagkakamali, bigla niya itong yakap ng mahigpit. Matapos ang bigla ang yakap na iyon, nahiya si Chion. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Sera na siya ang pulis noon. Naalala niya ang magagandang sandali nilang dalawa noon at naalala niya ang kakaibang mga kilos ni Chion kamakailan. Nagtaka siya kung nagpapanggap lang ba siya sa lahat ng oras na iyon. Direkta siyang nagtanong kay Chion, wala ka talagang tinatago o sinungaling sa akin. Nag-isip si Chion, ngunit hindi niya maisip kung ano ang sinabi niyang kasinungalingan sa kanya. Naalala mo ba ang pulis na may malaking accent na sinabi ko sa iyo? Siya ay may kaunting pagkukulang sa pisikal na hitsura, ngunit talagang mabuti ang loob, lalo na't hindi siya nagsisinungaling kailanman. Pagkatapos makinig, hindi pa rin matanggap ni Chion na alam na niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tapos nang magluto si Sera. Lumingon siya para tawagin si Chion, ngunit nakatulog na ito. Kinuha ni Sera ang kumot at kinumutan siya. Hindi niya inakala na ang taong iyon ay palihim na nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras na ito. Nakita ni Sera ang isang larawan sa estante, isang bihirang larawan noong nakaraan kung saan nakunan siya ni Chion kasama niya. Maingat niya itong in-frame at itinago hanggang ngayon. Nang magising si Chion, umalis na si Sera. Nasa mesa ang mga pagkain na inihanda niya, kasama ang isang memo. Minensahe siya na ubusin niya ang lahat para gumaling siya agad. Kasabay nito, nag-ulat ang istasyon ng TV tungkol kay Sera. Ipinapalagay nila na nagde-date sila ni Won Ban dahil ipinakita nila ang kanilang pagmamahalan sa set. Pagkatapos ng insidenteng ito, gustong-gusto ni Sera na itama ang chismis. Gayunpaman, ayaw ni Do-won na itanggi o aminin niya ang bagay na iyon dahil siya mismo ang nagpakalat ng chismis na ito. Naniniwala siya na si Won Ban ay isa pa ring nangungunang aktor sa mundo, kaya ang eskandalo na ito ay magiging malaking pakinabang kay Sera. Biglang dumating si Chion. Ibinunyag niya na opisyal na niyang tinanggihan ang chismis tungkol kay Sera. Ang pagkarinig nito ay nagpagalit kay Do-won. Sinubukan niyang saktan si Chion, ngunit pinigilan siya ni Sera. Maglakas loob kang saktan ang manager ko, tingnan natin kung ano ang gagawin ko. Pagkatapos, bumaling si Do-won kay Sera at pinayuhan siya. Bakit hindi mo subukang makipag-date kay Won Ban? May pagtingin pa rin sa iyo si Won Ban. Sa hirap ng sitwasyon mo, dapat ka pang magpasalamat na nakita mo si Won Ban. Sa pagkarinig niyon, nagalit si Chion at pinayuhan si Do-won na maging maingat sa pananalita. Pagkatapos ay inalis niya si Sera mula doon. Nang handa na silang umalis, nakita nila ang babae mula noong nakaraang araw na pinapagalitan muli ng kanyang amo. Sinabi ni Sera kay Chion na may pasa sa kamay ng babaeng iyon, si Jae-lee. Ito ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Matapos isakay si Jae-lee sa kotse, sumunod din silang dalawa. Pagkatapos, dinala nila siya sa isang marangyang gusali. Tumakbo si Chion para tingnan ang sitwasyon, ngunit hindi siya pinayagang pumasok ng security. Wala nang nagawa si Chion kundi bumalik sa kotse. May naramdaman si Sera na kahina-hinala, kaya nagpasya siyang manatili doon at maghintay hanggang sa lumabas si Jae-lee. Nang magdidilim na, dali-daling tumakas si Jae-lee mula roon. Dahil tulog na si Chion, ayaw siyang gambalain ni Sera. Nang makita niya si Sera, pinunasan agad ni Jae-lee ang kanyang luha. Ayaw rin niyang makipag-usap kay Sera. Ibinunyag ni Sera na noong nakaraan, nagkaroon din siya ng napakahirap na problema na hindi niya masabi kahit kanino.
Noon, katulad mo rin ako ngayon. Matapos marinig ang kwento ni Sarah, nagtanong si Jaeli, bakit mo ito sinasabi sa akin? Sinusundan mo ba ako mula sa kumpanya? Sinabi ba sa iyo ni Manager Lee na gawin ito? O sinabi ba niya sa iyo na i-espiya ako para makita kung ano ang sasabihin ko? Sumulat na ako ng kasunduan na mananahimik ako, hindi ba? Pagkatapos ay umalis siya ng galit. Susundan na sana siya ni Sarah para magpaliwanag, ngunit pinigilan siya ni Chion. Sabi niya, hindi mapipigilan ni Sarah ang ganyang bata. Nakita na ni Chion ang babaeng ito noon. Hindi pa nagtatagal, nagpunta si Jaeli sa istasyon ng pulisya para humingi ng tulong. Hindi niya maalala ng malinaw, ngunit naramdaman niyang parang siya ay. Ang teksto ay naputol kaya huminto ang pagsasalin dito. Dinroga. Sinabi nila sa kanya na pumunta doon at tutulungan siyang makakuha ng role. Noon, pinayuhan ni Chion si Jaeli na huwag mag-alala at nangakong hulihin niya ang salarin. Pagkatapos, sinundan ni Chion ang mga pahiwatig at natuklasan na may kinalaman si Siyong dito. Kinabukasan, nakipagkita si Sarah kay Wonban upang humingi ng tawad tungkol sa balita sa internet. Naisip niya na dahil sa kanya, nadamay ang isang sikat na aktor na tulad ni Wonban. Ngunit sinabi niya, gusto ko yan. Tinanggap ko ang proyektong ito dahil narinig kong nandyan ka, Sarah. Matagal na akong naghihintay. Matapos ibigay ang kanyang contact number sa kanya, 25 taon na ang nakakaraan. Hindi makapaniwala si Sarah na naaalala pa rin niya iyon pagkatapos ng napakatagal na panahon. Tinitiyak, ang dulo ng teksto ay naputol, kaya huminto ang pagsasalin dito. Narinig ni Taesok na nagtangkang magtapat ng pag-ibig si Wonban kay Sarah. Pinayuhan niya si Sarah, bakit hindi mo na lang gawing pampubliko ang pakikipag-date mo ngayong pagkakataon? Ngunit sinabi ni Sarah na hindi mangyayari iyon. Huwag mong sabihin sa akin na dahil iyon kay Chion. Dahil lang sa isang manager na may magandang mukha, sisipain mo na si Wonban. Dito, isiniwalat ni Sarah kay Taesok na si Chion ang pulis noon. Sa kabilang banda, pumunta si Gifigya sa cram school, ngunit wala roon ang kanyang anak. Hindi alam ni Gifigya na hindi pala pumapasok sa cram school si Dahi ni isang araw man lang. Pag-uwi sa bahay, hinanap ni Gifigya ang bag ni Dahi at nakita niya ang card ng isang Star Training Company. Dito, si Dahi. Ang dulo ng teksto ay naputol, kaya huminto ang pagsasalin dito. Inamin din niyang gusto niyang maging artista. Alam mo ba kung paano nabuhay ang tiyahin mo? Dati ay dumaan sa landas na iyon at nadurog. Bakit gusto mo pa ring sundan? Galit na galit si Baeka kaya gusto niyang kasuhan ang kumpanya dahil naglakas loob na akitin ang isang menor de edad nang walang pahintulot ng magulang. Ngunit sinabi ni Dahi na mayroon ng pahintulot at iyon ay si Tita Se. Agad na hinanap ni Baeka ang kanyang ate para magtanong, itinulak mo na ang anak ko sa hukay ng apoy at masaya ka pa? Masaya ka ba na bumalik sa maruming mundong iyon? Sarili mo lang ang iniisip mo. Galit na sinabi ni Seza na simula nang umalis siya. Mata ko hanggang sa naaksidente ako. Hindi ako nabuhay para sa sarili ko kahit isang saglit man lang. Natakot akong baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Itinago ko pa nga ang katotohanan na magkapatid tayo. Hindi ko masabi kahit kanino ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung gaano karami ang pagkakamali ko. Ngunit matapos akong maaksidente at mawala ng alaala dahil sa bigat ng konsensya ko, sinubukan kong bumalik. Alam mo ba kung gaano ako nagpumilit? Natawa si Gifigya nang banggitin ni Sarah ang salitang ti para sa pamilya. Iniwan mo ang pamilya at sinira ang ugnayan. Dapat ay hindi ka na lang bumalik at ganoon na lang sana ang buhay mo. Tiniyak ni Gifigya na hindi niya hahayaang masira ang buhay ng kanyang anak tulad ng kay Sarah. Binalaan niya si, hindi kumpleto ang dulo ng teksto kaya huminto ang pagsasalin dito. Huwag ka nang magpakita sa amin ni minsan, Sarah. Habang hindi pa maintindihan ni Sarah ang buong kwento, biglang dumating si Dahi kay Sarah. Gusto ng bata na pansamantalang makituloy. Pinagalitan ni Sarah si Dahi, nang hiningi mo ang pirma ko, dapat sinabi mo na iyon ay pahintulot ng magulang. Kung sinabi mo, paano ako makakapirma? Tiniyak ni Dahi na hindi siya susuko sa kanyang ina. Patutunayan niya sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagiging lubos na matagumpay. Kinabukasan, ipinakilala ni Sarah si Chion sa kanyang pamangkin. Dahil magkapareho sila ng ahensya, gusto niyang itago ni Chion ang kanilang relasyon. Tinawag ng manager, hindi kumpleto ang dulo ng teksto, kaya huminto ang pagsasalin dito. Inihanda ni Manager Lee si Jaeli para sa pakikipagkita sa mga kliyente. Tumingin si Dahi kay Jaeli nang may paghanga at inggit. Agad na hinanap ni Dahi si Jaeli. Sinabi ng bata na gusto niyang maging katulad niya at gusto niyang mapabilang sa debut na grupo. Nakita ko ang direktor kanina at sinabi niyang may potensyal ako. Humingi ng permiso si Dahi na sumama kay Jaeli. Ngunit sinabi niya, alam mo ba kung saan iyon para sumama ka? Pagkatapos noon, tahimik na sumakay ng taksi si Dahi upang sundan si Jaeli. Sa loob, pinigilan si Dahi ng security. Sabi ng bata ay empleyado siya ng Tuon Entertainment na nagngangalang Jaeli. Sinuri nila ang listahan at pinapasok si Dahi. Pag-akyat sa itaas, nakita ni Dahi si Jaeli at agad na tumakbo palayo si Jaeli. Nakatanggap si Chion ng tawag mula kay Team Leader Choi. Ibinunyag niya na kahina-hinala ang kilos ng mga alagad ni Jongdo nang umalis sila. Sumunod si Choi. Nag-aalala si Chion kaya patuloy siyang nagpayo kay Choi na huwag kumilos ng mag-isa at dali-dali siyang nagtungo doon. Pumunta si Taesok kay Sunjung para magtanong tungkol sa nangyari 25 taon na ang nakakaraan. Nang award ceremony ni Sarah, bakit hindi ka sumama sa kanya sa kotse? Alam mo ba ang tungkol sa aksidente? Tinakot ni Taesok si Sunjung na mayroon ng ebidensya si Sarah at oras na lang ang hinihintay. Sa pagkarinig nito, nabulalas ni Sunjung na ang recording ay nasa kamay na ni Sarah. Iyon din ang gustong marinig ni Taesok. Tinanong ni Taesok kung ano ang laman
ng audio file at isinalaysay ni Sun-jung ang buong kwento. Nang bumalik siya, isiniwalat ni Taesak ito kay Sera. Bago ka maaksidente, nagkagulo ang lalaking nakasuot ng relo para hanapin ang audio file. Dahil nawala ng alaala si Sera, wala siyang ideya kung anong audio file ang tinutukoy. Nagtaka siya kung narinig niya ang audio file na iyon, na saan kaya ito ngayon? Lumabas na ang audio file pala ay nasa ama ni Sera. Biglang nakatanggap ng tawag si Sera mula kay Jae-lee. Ibinunyag niya na ang kanyang nakababatang trainee na kapatid na si Dahi ay tila nasa panganib. Sa pagkarinig nito, nabigla si Sera. Kasabay nito, ang dulo ng teksto ay naputol, kaya huminto ang pagsasalin dito. Nanonood pa rin si Choi sa grupo ni Seung. Biglang, may sumunggab sa kanya mula sa likuran. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Sera ang bahay na pinasukan ni Dahi. Dito, ipinakilala niya ang sarili bilang si Sera at sinabing pinapunta siya ng kumpanya dahil sa isang apurahang bagay. Sa pagkarinig nito, gusto ng security guard na tumawag sa kanyang supervisor para kumpirmahin. Wala nang nagawa si Sera kundi sunggaban ang access card ng lalaki at tumakbo papasok. Samantala, nahuli na rin si Dahi ng mga tao roon. Narinig ni Sera ang sigaw ni Dahi sa kabilang panig. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi niya magawa. Nang aalis na sana ang manager kasama si Dahi, nakatakas ang bata at tumakas. Pagkatapos ng ilang pagtatago, nagkita na si Dahi at ang kanyang tiyahin sa pasilyo. Bago pa sila makaalis, nakita sila ng manager. Sinubukan ni Sera na pigilan ang babae at sinabi kay Dahi na tumakbo na. Pag-alis ni Dahi, agad na sinugod si Sera ng manager. Kasabay nito, nagmaneho si Cheon at sumalpok ng diretsyo sa pinagtataguan ni Seung, kung saan nakakulong si team leader Choi. Walang sinabi, sumugod siya para isa-isang labanan ang mga ito. Ngunit dahil napakarami nila, nahirapan siya. Samantala, wala ring nagawa si Sera laban sa manager. Tinulak siya nito at gumulong si Sera pababa ng hagdan na ikinawalan niya ng malay. Dito nagtatapos ang episode 10 ng pelikulang Star. Matatapos na rin ang aking mga problema. Kung ano ang mangyayari, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga susunod na episode. Paalam at magkita tayong muli.